Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 2091-2110. Kabanata 2091. Harbor City. Ang Langdon Manor ay umuugong ngayon. Samantala, ang Half the Harbor Langdon ay bumalik dito 3 araw na ang nakalipas. Pagkatapos, nagpadala siya ng mga imbitasyon sa mayayamang pamilya ng buong Harbor City nang walang tigil, na nag-iimbita sa kanila sa Langdon Manor para dumalo sa party ngayon. Matagal na raw siyang wala at gusto niyang makipag-usap tungkol sa mga lumang panahon sa lahat, ngunit kung tutuusin, ito ay para lamang magpadala ng hudyat sa labas ng mundo, na siya, si Old Joe, ay bumalik. Sa Harbor City, siya pa rin ang pinakamakapangyarihang Old Joe sa mundo ng negosyo, at walang makakapalit sa kanya. Sa labas ng manor, dumagsa ang mga mag-agarang sasakyan, at magkasunod na dumating ang mga bisita. Kasabay nito, ang Half the Harbor na 2 anak ni Langdon ay personal na dumalo sa mga bisita sa pintuan. Ang lahat ng mayayamang negosyante sa Harbor City ay karaniwang dumating, ngunit ang Half the Harbor Langdon ay tila may hinihintay pa rin. Sa pagkakataong ito, lumapit sa kanya si Zachary na may dalang isang baso ng alak at nakangiting binati. Mr. Langdon, long time no see. Akala ko hindi ka nababalik sa Harbor City, pero hindi ko inaasahan na babalik ka ng ganoon kabilis. Medyo nakakalito ang sinabi ni Zachary. Sa kabila ng hindi nasisiyahan doon, hindi ito maipakita ni Half the Harbor Langdon sa kanyang mukha. Mr. Lo, you're hilarious. My family business is in Harbor City and Summerland. Kakapunta ko lang sa ibang bansa kasama ang family ko para magbakasyon kanina. Ngayong tapos na ang holiday, syempre kailangan kong bumalik. Tsaka matagal na kitang hindi nakikita at miss na kita Mr. Lo. Half the Harbor Langdon's tone was some thought-provoking when he said that, pero walang pakialam si Zachary. Haha, kaya bumalik ka sa tamang oras, Mr. Langdon. Ang dalawang matanda ay parang magkaaway na naiinggit sa isa't isa nang magkita sila. Ang hangin sa paligid ay tila amoy usok ng pulbure. Hehe, Mr. Lo, naging proud ka kamakailan. Nabalitaan ko na ikaw at ang batang iyon na si Jasper ang naging big winner sa financial crisis sa Harbor City, nakangiting sabi ni Half the Harbor Langdon. Si Zachary ay may kalmado at walang pakialam na ekspresyon sa kanyang mukha, at nakangiting sinabi niya, Mr. Langdon, nakakatuwa ka. Kung hindi lang dahil nagbakasyon ka at ang iyong pamilya sa Estados Unidos noong mga panahong iyon, baka hindi pa namin naaani ang napakalaking benepisyong ito. Sa pagtatapos ng araw, gusto ko ring magpasalamat sa pagtulong mo sa amin na maisakatuparan ito. Matapos marinig ito, bahagyang naningkit ang mga mata ni Half the Harbor Langdon. Walang ekspresyon sa kanyang mukha, at hindi siya tumugon sa mga salitang ito. Samantala, sa labas ng Langdon Manor, dumating ang mga bagong bisita. Magkatabing pumarada ang ilang Rolls Royces sa gate ng bahay at agad na nagpunta ang media para kumuha ng litrato. Honey, nandito na tayo, lumabas na tayo ng kotse. Naunang lumabas ng sasakyan si Jasper. Pagkatapos, inabot niya at tinulungan si Wendy, na nakasuot ng gold fishtail cutout dress. Ang damit na ito ay mula sa pinakabagong koleksyon sa Milan International Fashion Week, at nang itugma ito sa simple at eleganteng makeup ni Wendy at sa kanyang ugali, naging focus siya ng lahat halos sa sandaling lumitaw siya. Tingnan mo, hindi ba't si Wendy Schuler iyon, ang presidente ng JW Group? Nabalitaan ko na siya at ang mga J. Langdon at ang pamilyang Atticus sa Harbor City ay magkaaway. Hindi ko inaasahan na sa pagkakataong ito, manggagaling siya sa mainland para dumalo sa welcome party ng Half the Harbor Langdon. Hehe, ano ang alam mo? Walang permanenteng magkaaway ang mga negosyanteng ito, permanenteng interes lang. Kahit na ang kalaban ay nakipagtagpo ng selos kahapon, para sa tubo,
maaari silang makipagkamay at makipagpayapaan sa susunod na araw. Ano ang alitan sa pagitan ni Wendy at ng Jay Langdon kung ikukumpara? Pabirong sabi ng isang medyo may edad na lalaki sa isang tabi. Pagkasambit pa lang ng mga salitang ito ay agad naman siyang sinang-ayunan ng mga katabi niya. Nang hawakan ni Jasper ang maliit na kamay ni Wendy at papasok na sana sa Langdon Manor, huminto ang isa pang sasakyan sa pintuan at dumating si Jude. Pagkababa niya ng sasakyan ay nakita niyang nasa harapan niya sina Jasper at Wendy kaya mabilis siyang humakbang paarap para salubungin sila ng nakangiti. Mr. Lane, M.S. Schuler, long time no see. Mr. Wharton. Tumingin si Jasper kay Jude at may pag-aalinlangan na nagtanong, bakit ka nandito? Sinabi ni Jude na may tusong ngiti, naman ako ang karamihan sa merkado ng real estate mula sa Half the Harbor Langdon noong umalis siya sa mainland noon. Bagamat hindi ito ibinigay sa akin ng Half the Harbor Langdon, ngayong bumalik na siya mula sa Estados Unidos, kailangan kong personal na pumunta sa kanya at magpasalamat sa kanya. Habang tinitingnan ni Jasper ang masamang ngiti ni Jude, paanong hindi niya maintindihan ang iniisip ng lalaking ito. Hindi siya dumating para pasalamatan ang Half the Harbor Langdon, halatang dumating siya para galitin siya. Gayunpaman, karapat-dapat ang kalahati ng Harbor Langdon ngayong nahulog siya sa malagim na kaguluhang ito. Kahit isang walang tao mula sa mainland ang nangahas na lumapit sa kanya at magyabang, kaya nagtaka si Jasper kung ano ang mararamdaman ng Half the Harbor Langdon mamaya. Bahagyang sinabi ni Jasper, okay, dapat magsisimula na ang party. Tara na, novel drama. Okay, Mr. Lane, M.S. Schuler, please. Matapos mabalitaan ni Caden na dumating na sina Jasper at Wendy, nagmamadali siyang pumunta sa Half the Harbor Langdon para magsumbong sa kanya. Nandito na sina Dad, Jasper at Wendy. Nang marinig ito, hindi na nagulat ang Half the Harbor Langdon. Hinihintay ko silang dumating. Halika, sundan mo ako para salubungin sila. Half the Harbor Langdon said, change the expression on his face, then walk out with his son Caden. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2092. Haha, Mr. at Mrs. Lane ay dumating hanggang sa Harbor City. Ang iyong presensya ay nagbibigay liwanag sa aking abang tirahan, novel drama. Nakangiting sabi ni Jasper, Old Master, matanda ka na, pero ganito ka pa rin tumatakbo sa buong mundo. Akala ko magre-retiro ka na sa United States this time, pero hindi ko inaasahan na babalik ka ng ganoon kaga. Special party din ito, kaya paano ko mapapalampas ang ganoong okasyon? Nagpatuloy din si Wendy sa gilid. Oo, sa pagkakataong ito may dala rin kaming maliit na regalo para sa iyo, Mr. Langdon. Sana ay magustuhan mo ito. Aniya bago ibinalik ang tingin sa katulong sa likod niya. Naunawaan kaagad ng katulong at binuksan ang isang napakagandang kahon sa kanyang kamay sa harap ng Half the Harbor Langdon. Sa loob ay isang 500 taong gulang na ginseng na buo ang lahat ng mga ugat at buhok. Sa unang tingin, ito ay isang napakahusay na top-grade ginseng, kaya agad itong nakakuha ng atensyon ng maraming tao na naruroon. Mr. Langdon, ang ginseng na ito ay may epekto sa pagpapahaba ng buhay ng isang tao, kaya ibibigay ko ito sa iyo. Sana ay mapangalagaan mo ang iyong sarili. Kung tutuusin, hindi matutuloy ang mundo ng negosyo ng Summerland kung walang nagniningning na bituin na tulad mo. Nakangiting sabi ni Jasper dito. Gayunpaman, hindi umabot sa ilalim ng kanyang mga mata ang ngiti. Sa kabilang banda, ang kanyang pahayag ay parang walang pinagkaiba sa isang sumpa sa Half the Harbor Langdon. Sumagot si Caden sa gilid, don't worry. My father is in good health, so you don't have to worry. However, since you're here, you're still a guest of my family. Please come in. Maraming bisita ang bumisita sa Langdon Manor ngayon, kaya hindi natuon ni Langdon ang lahat ng atensyon niya kina Jasper at Wendy. Pagkatapos makipagpalitan ng ilang mga salita ng pagbati, pumunta siya upang aliwin ang iba pang mga bisita. Sa oras na ito, dinala ni Zachary sina Henry at Anna. Wendy, hindi ko ine-expect na magkikita ulit tayo ng ganito kaga. Nabalitaan ko na ang JW Group ay nagpaplanong mag-develop sa information industry kamakailan lang. Nagkataon lang,
Gusto din ng pamilya natin na umunlad sa lugar na ito, kaya bakit hindi natin pag-usapan ang tungkol sa ating dalawa? Nang marinig ito, napatingin si Wendy kay Jasper at nakangiting tumango. Kung gayon, pumunta tayo doon para mag-usap. Sabi ng dalawang babae at magkaakbay na naglakad palayo, naiwan si Jasper, Zachary, at Henry sa lugar. Matapos batiin ng dalawang panig ang isa't isa, nakangiting sinabi ni Zachary, Jasper, mukhang tama ang inaasahan mo. Hindi napigilan ni Langdon ang Half the Harbor at sa wakas ay bumalik sa Summerland. Henry on the side said disapprovingly, so what if he's back now? Ngayon ang real estate market cap ng J. Langdon sa mainland ay lumiit ng halos 70%. Kahit sa Harbor City, ang kanyang status ay hindi na kasing ganda ng dati. Kung ako sa kanya, mamamatay na lang ako sa ibang bansa. Gayunpaman, pagkasabi niya noon ay pinagalitan siya ni Zachary. Ano ang nangyayari sa iyo? Masarap sabihin ito sa bahay, ngunit kapag nasa labas ka, kailangan mo pa ring maging mapagparaya at maganda. Matapos marinig ito, malinaw na medyo natatakot pa rin si Henry sa kanyang ama. Bagaman hindi siya kumbinsido, masunurin niyang inamin ang kanyang pagkakamali. Dad, alam kong mali ako. Mas papansinin ko. Sa hinaharap, sa bahay na lang ako magsasabi ng mga ganito. Nakinig si Jasper sa usapan ng mag-ama sa harap niya, at ilang beses na kumaibot ang gilid ng bibig niya. Tito Lo, mag-usap tayo. Sa mungkahi ni Jasper, lumipat ang tatlo sa isang mas liblib na pavilion sa Langdon Manor at naupo. Sinabi ni Zachary, halata ang intensyon ng pagbabalik ni Joe sa pagkakataong ito. Maliwanag, nakita niya na ang krisis sa pananalapi ay lumipas na, at ang Estados Unidos ay hindi masyadong kalmado sa ngayon, kaya gusto niyang paunlarin muli ang domestic industry. Gayunpaman, nagpapakasawa siya sa kanyang pantasya. Ang domestic market ngayon ay sumailalim sa mga pagbabago sa mundo. Hindi siya maaaring umalis at bumalik kung kailan niya gusto ngayon. Mahinahong sinabi ni Jasper, maaari mong sabihin iyon, ngunit ang Half the Harbor Langdon ay mayroon pa ring malaki at makabuluhang mga karapatan sa ari-arian sa mainland at Harbor City. Sa tingin ko ay bumalik siya ng handa sa pagkakataong ito. Sa isang banda, gusto niyang mabawi ang nawalang lupa mula sa dati, at sa kabilang banda, kung mabaygo ang unang plano, natatakot ako na iimpake na lang niya ang lahat ng kanyang mga ari-arian at ilipat ang mga ito sa ibang bansa. Ang kalahati ng Harbor Langdon ay isang matandang Zorro at alam na alam ni Jasper ang nasa isip niya. Kaya naman, matalas at prangka rin ang kanyang mga komento. Nang marinig iyon, muling nagtanong si Zachary, ano ang susunod mong gagawin, Jasper? Naningkit ang mga mata ni Jasper at sinabi niya, sa ngayon, ang Half the Harbor Langdon ay malamang na nasa harap na ng Sorrows of the Morgans. Kaya, pagdating sa Half the Harbor Langdon, hindi natin siya mabibigyan ng isang araw ng kapayapaan, ngunit hindi talaga natin siya hahayaan na matamaan siya. Kaya, kailangan nating panatilihin siyang magdulot ng higit pang gulo. Medyo natarante si Zachary nang marinig niya ang sinabi ni Jasper noong una, ngunit mabilis niyang naintindihan ang ibig niyang sabihin, saka nagpakita ng isang makahulugang ngiti. Hehe, Jasper, nakakasigurado ako ngayon na kahit na ang lahat ng financial tycoon sa buong West ay magsama-sama sa hinaharap, baka hindi ka nila matalo. Habang sinasabi ang mga salitang ito, labis na gumaan ang loob ni Zachary. Nang matapos ang salo-salo, ang lahat ng mga bisita ay umalis ng 2 at 3. Marami sa kanila ang gustong makausap si Jasper, ngunit pinigilan sila ni Julian. Bagamat ang mga taong iyon ay gustong mag-curry ng pabor kay Jasper, maaari lamang nilang hilingin at bamantong hininga ng malungkot. Naglakad papunta sa kanya sina Wendy at Anna, magkaakbay at nakangiti. Jasper, babalik din tayo. Tumango si Jasper, okay. Gayunpaman, nang sila ay aalis na, si Caden ay nagmamadaling lumapit. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2093. Napasulyap si Caden kay Jasper at sa dalawang babaeng katabi niya ng masalimuot na tingin. Masasabi lang niya na talagang pinagpala si Jasper. Anong problema, Mr. Caden? Tumingin si Jasper kay Caden at nakangiting tanong. Noon lang natauhan si Caden at sinabing, Mr. Lane, please stay, my father wishes to invite you over for a chat.
Matapos marinig ito, ipinakita ni Jasper ang pag-unawa sa kanyang mukha. Pagkatapos, tumango siya at sinabing, dahil ito ang hiling ni Mr. Langdon, hindi ako makatanggi. Pagkatapos ay sinabi niya kay Wendy, Wendy, hintayin mo muna ako sa hotel, o maaari kang mag-shopping kasama si Anna, babalik ako mamaya. Tumingin sa kanya si Wendy at hinimok, oo, okay. Kailangan mo ring bigyang pansin ang iyong kaligtasan. Pagkatapos niyang magsalita ay umalis na siya kasama si Anna. Pagkatapos, sinundan ni Jasper si Caden sa Half the Harbor na pag-aaral ni Langdon. Pinag-uusapan ng mundo kung gaano katipid at mababang profile ang nakatagong mayaman sa Harbor City, Half the Harbor Langdon. Nasuot niya ang kanyang relo sa loob ng ilang dekada at ang kanyang mga leather na sapatos ay naayos at ginamit muli ng higit sa 10 taon. Kahit sa kanyang ika-60 na kaarawan, simpleng pagkain lang ang inihagis niya kasama ang kanyang pamilya para magsama-sama. Gayunpaman, hindi nila alam na ang isang random na pulang sandalwood desk sa kanyang pag-aaral ay nagkakahalaga ng daan-daang milyon, hindi banggitin ang kanyang mga koleksyon ng jade at gemstones. Ang mga asset sa pag-aaral na ito lamang ay nagkakahalaga ng higit sa 100 nakalistang kumpanya. Tiyak na, ang mga tinatawag na inspirational quotes ay ginamit para sa mga corrupt na talunan na hindi alam ang katotohanan. Ang kalahati ng Harbor Langdon ay naghihintay na sa pag-aaral, at nang makita niyang paparating si Jasper, pinuntahan niya ito upang batiin. Mr. Lane, nariyan ka na. Bilisan mo, maupo ka na. Magti ka na, please. Naramdaman ni Jasper na ang Half the Harbor Langdon ay medyo masigasig ngayon, na tila wala sa lugar sa kanya. Pagkatapos niyang maupo, umalis si Caden sa silid, naiwan ang Half the Harbor Langdon at Jasper na mag-isa sa study. Tumingin si Jasper sa Half the Harbor Langdon at nagtanong, napakaraming bisita ngayon, pero ang sinabi mo lang sa akin. Hindi ito kasing simple ng pag-imbite sa akin na pumunta para uminom ng tsaa, di ba? Novel drama. Pagkatapos niyang marinig ito, binigyan siya ng Half the Harbor Langdon ng matalim na tingin, ngumiti, at sinabing, Mr. Lane, napakatalino mong tao, kaya dapat nahulaan mo ang dahilan kung bakit kita inimbitahan dito. Napataas ang kilay ni Jasper nang marinig iyon. Well, mataas ang tingin sa akin ni Mr. Langdon. Talagang hindi ko alam kung ano ang layunin ng pagtatanong mo sa akin dito. Pero masasabi mo sa akin, todo tainga ako. Ang kalahati ng Harbor Langdon ay natigilan saglit. Pagkatapos, bumantong hininga siya at dahan-daang sinabi, sa totoo lang, ang paglalakbay na ito sa Estados Unidos ay nagpaisip sa akin tungkol sa maraming bagay. Ako ay matanda na. Tulad ng mga dahon sa isang puno, sila ay palaging bumabalik sa kanilang mga ugat. Ngayon ang aking mga ari-arian sa mainland ay sumangga ng halos 70%. Tanging Harbor City na lamang ang natitira ngayon, at hindi ito nagbibigay ng anumang banta sa iyo. Kaya gusto ko pa ring tanungin kung maaari mo kaming iligtas at ihinto ang pag-target sa mga J. Langdon, okay. Sumagot si Jasper sa mapaglarong tono pagkatapos niyang marinig iyon, bago ang digmaang pinansyal, agad kang tumakas sa Estados Unidos kasama ang iyong pamilya. Nagdagdag ka rin ng gasolina sa apoy sa likod ng bagyong dulot ng Soros sa Harbor City, Mr. Langdon. Ngayong tumahimik na ang lahat, gusto mong bumalik muli. Paano magkakaroon ng ganoong kadaling mga bagay sa mundong ito? Bahagyang sumimangot ang kalahati ng Harbor Langdon matapos marinig ang kanyang mga salita. Pagkatapos, nagsalita siyang muli ng may marangal na tono, so, balak mo bang makipaglaban hanggang kamatayan sa isang matandang tulad ko? Hehe, syempre hindi, ngumiti si Jasper at umiling. Ang kalahati ng Harbor Langdon ay tumingin sa kanya na may kainahinala, kung gayon, ano ba talaga ang sinasabi mo? Biglang huminto sa pagngiti si Jasper, tinitigan ang Half the Harbor Langdon, at sinabing, dahil hindi ko na kailangang kumilos, ang mga aristokrates sa Harbor City na pinamumunuan ng laws ay maaaring lamunin ka ng buhay, Half the Harbor Langdon. Nang marinig niya ito, biglang lumiit ang Half the Harbor Langdon's pupils. Tila 10 taon na siya sa isang iglap habang nakasubsob ang katawan niya sa upuan. Alam niyang hindi nagbibiro si Jasper. Alam din niyang kapag sinabi ito ng kabilang partido, wala nang babalikan. Gayunpaman,
Ang half the harbor Langdon ay tumanggi pa ring sumuko. Itinaas niya ang kanyang kulubot na talukap, tumingin kay Jasper na may mapupungay na mga mata, at nagtanong, wala na ba talagang puwang para sa negosasyon sa bagay na ito? Malamig na nagsalita si Jasper, salita bawat salita, nang pumunta ka sa ibang bansa para sa iyong sariling interes at ipinagkanulo ang mga kababayan na nakipag-away sa iyo, naisip mo na bang mag-iwan ng puwang para sa kanila? Ang kalahati ng Harbor Langdon ay agad na hindi nakaimik matapos siyang tanungin. Tumayo si Jasper at inayos ang kanyang damit. Sa huli, sinabi niya ang isang huling pangungusap, Mr. Langdon, dapat kang kumilos. Pagkatapos niyang magsalita ay lumabas na siya ng study room. Kanina pa naghihintay si Kayden sa pinto. Matapos makitang umalis si Jasper, nagmamadali siyang pumunta sa pag-aaral, at nalaman niyang sobrang nanlulumo ang kanyang ama. Kaagad, isang nagbabala na premonition ang bumalot sa kanyang puso. Dad, anong problema? Hindi pumayag si Jasper sa terms mo. Ang kalahati ng Harbor Langdon ay ibinaba ang kanyang ulo, ganap na nawala sa kanyang sariling isip na parang hindi niya narinig si Kayden. Bahagyang nabalisa si Kayden at nilakasan ang kanyang boses para tanungin ng mas malakas, Tay, bumaba ka na ba? Ang kalahati ng Harbor Langdon ay bumalik sa kanyang katinoan, tumingin kay Kayden na may pessimistic na ekspresyon, at nagutos, magdaraos ka ngayon ng isang shareholders meeting. Gusto kong ilipat ang lahat ng asset ng grupo sa United Kingdom sa pinakamaikling panahon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2094. Naguguluhan si Kayden. Dad, anong nangyayari? Di ba sabi mo pansamantala mong itinatakwil ang ideya na maglipat ng asset sa ibang bansa? Bakit ngayon lang nagbago ang isip mo? May sinabi ba si Jasper kanina? Ang kalahati ng Harbor Langdon ay hindi masyadong nagpaliwanag sa kanyang anak, sa halip, sinabi lang niya ang isang pangungusap sa napakabigat na tono, dapat gawin mo na lang ang iniutos ko, wala nang gaanong oras para sa ating pamilya ngayon. Maaga pa lang, parehong interesado sina Wendy at Anna na magtulungan para mapaunlad ang industriya ng impormasyon sa Harbor City, kaya sabay silang pumunta sa isang coffee shop. Naghahanda na silang pag-usapan ang tungkol sa istruktura ng kumpanya ng industriya ng impormasyon na ito. Sa kabilang banda, matapos malaman na dumating si Jasper sa Harbor City, agad na tumawag si Rowan at ang iba at hiniling na lumabas para sa hapunan sa gabi. Siyempre, andin din si Henry. Sa isang stall sa gilid ng kalsada sa Queen Road ng Harbor City, novel drama. Umupo si Jasper sa kotse ni Henry at dumating ang dalawa sa lugar na napagkasundoan nila ni Rowan. Lunes noon, kaya walang masyadong tao dito, at medyo tahimik ang paligid. Nang makita sila ni Rowan ay agad siyang kumaway sa kanila. Jasper, dito. Matapos makita si Rowan, lumapit sina Jasper at Henry. Pagkaupo, tumingin si Jasper kay Rowan at nagtanong, hindi ba't sinabi mo noon na hinimok ka ng iyong ama na bumalik sa United Kingdom upang manahin ang ari-arian ng pamilya? Bakit ka pa nananatili sa Harbor City? May problema ba sa Lane Automobile Factory? Hindi, Jasper, nag-o-overthink ka. Umiling si Rowan at nagpaliwanag, wala akong pakialam sa ari-arian ng pamilya ng aking matandang lalaki. Ang pagiging tagapagmana ay walang katulad na excitement gaya ng pagsisimula ng negosyo ng mag-isa. At saka, umuusbong ngayon ang Lane Automobile Factory, kaya mag-aalala ako kung hindi ko ito babantayan dito. Mula nang makilala si Jasper at makipagsosyo sa kanya upang magsimula ng isang pabrika ng kotse, ang buong pagkatao ni Rowan ay nagbago mula sa loob palabas. Noong nakaraan, siya ay isang binata na ang alam lang kumain, uminom, at magsaya. Ngayon, kaya niyang gawin ang kanyang puso at puyat magdamag para lang magtrabaho. Ang pagbabagong ito ay nagparamdam pa kay Rowan na siya ay isinilang na muli. Dahil dito, pinuri pa siya ng matandang lalaki ng kanyang pamilya 2 araw na ang nakalipas. Ngumiti si Jasper at sinabing, ngunit sa kasalukuyan, bagamat nag-withdraw na si Homer sa domestic market, mayroon pa rin tayong mas malaking kakompetensya, which is BBA. At napakalakas ng kutob ko na ang susunod na 2 dekada ay magiging panahon ng walang uliran na pag-unlad ng ekonomiya sa Summerland. Sa oras na iyon, ang mga pamantayan ng pamumuhay ng mga ordinaryong tao ay mapapabuti ng husto,
at mas maraming tao ang gustong bumili ng sasakyan, monopolyo ang low-end market ngunit saklaw din ang mid to high-end market. Alam ni Jasper na sa susunod na 20 taon, ang Summerland ay magdurusa mula sa kawalan ng pagkakaroon ng kumpletong chain ng produksyon sa domestic automobile industry pati na rin ang high-end na larangan ng teknolohiya. Sa makatuwid, malaking halaga ng foreign exchange ang kikitain ng ilang malalaking dayuhang kumpanya ng sasakyan. Sa makatuwid, sa pagkakataong ito, kailangan niyang maghanda ng maaga at lumaban para sa isang lugar sa industriya ng pagmamanupaktura ng sasakyan kasama ang mga bansang European at American sa hinaharap. Matapos pakinggan ang sinabi ni Jasper, mariing sinabi ni Rowan, "Jasper, makatitiyak ka na nasa track ang lahat sa Lane Automobile Factory." Bagamat hindi pa umabot ang teknolohiya sa buong board. Sa tuktok ng internasyonal na pamantayan, ito ay medyo mature. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dyan. Mabuti naman. Natatakot ako na hindi ako magtutuon ng pansin sa Lane Automobile Factory sa hinaharap, kaya ibibigay ko sa iyo ang lahat dito. Huwag mo akong pababayaan. Agad na tinapik ni Rowan ang kanyang dibdib at siniguro si Jasper matapos marinig iyon, "Huwag kang mag-alala, Jasper. Kung binaygo kita balang araw, ibebenta ko ang lahat ng mga lumang kastilyo natin sa Europa para mabayaran ka." Pagkasabi niya nun, nagtawanan ang lahat. Malapit nang matapos ang hapunan, kaya sinabi ni Jasper kay Henry, "Bagaman nakabalik na ang Half the Harbor Langdon sa oras na ito, natatakot ako na hindi siya magtatagal sa Harbor City. Dapat kunin ng iyong pamilya ang kanyang natitirang ari-arian hanggat kaya mo. Sabihin sa iyong ama ang sinabi ko, maiintindihan niya." Tumanggo si Henry. "Okay." Lumapit si Jasper at tinapik siya ng 2 beses sa balikat. "Sana pagdating ko sa Harbor City sa susunod, makadalo ako sa kasal niyo ni Jill." Sa pagbanggit kay Jill, umiling si Henry na may mapait na ngiti. "Natatakot ako na kailangan mong maghintay." Sinabi ni Jill na wala siyang planong mag-isip tungkol sa kasal hanggat hindi niya napanalunan ang Olympic gold medal para sa bansa. Mukhang walang magawa si Henry nang sabihin niya ang mga katagang ito, ngunit umiling si Jasper na nakangiti. Inaasahan niyang ganito ang iniisip ni Jill. "Sa tingin ko hindi naman masama. Kung maranasan ni Jill na manalo ng Olympic gold medal para sa bansa bago magpakasal sa iyong pamilya. Sa tingin ko ito ay magiging malaking kabuluhan sa iyong pamilya. At mas nakakatulong ito sa ang pagbabago ng pamilya mo, di ba?" May basehan din si Jasper sa sinabi nito. Ang sistema ng Summerland ay hindi katulad ng sa kanluran. Doon, maaari nilang payagan ang kapital na lumago ng arbitraryo at kahit na manipulahin ang mga gawain ng estado. Sa Summerland, ang pinakahuling kapalaran ng mayayamang mga ngalakal ay kainin ng mas malalaking mayayamang mga ngalakal. Kung hindi, baka mauwi sila sa sikat na negosyanteng ito noong unang panahon, na bumagsak at nasusunog sa mga maimpluwensyang opisyal na kanilang kinabitan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2095. Ang pinakamagandang paraan ay ang pagbabago ng buong pamilya, tulad ng pagpapadala ng direktang inapo sa workforce. Kung titingnan ang lahat ng mayayamang negosyante sa buong Harbor City, ang mga batas ay ang pinakakwalipikado. Ito ay dahil din sa desisyon na ginawa ng Old Master Law ilang dekada na ang nakararaan. Sa pagbibigay daan ng nakaraang henerasyon, kinakailangan lamang na sundin ng mga inapo ng henerasyon ni Henry ang plano ng pamilya at magtrabaho ayon sa mga pangangailangan at tuntunin ng pamilya. Higit pa rito, ito rin ang pangunahing dahilan kung bakit sinubukan ni Zachary ang kanyang makakaya na itugma ang kanyang anak na si Henry kay Jill. Bagamat isang atleta lamang si Jill, nanalo siya ng mga gintong medalya para sa bansa. Kapag ikinasal na si Jill sa pamilya ng Law, magkakaroon ng relasyon ang Laws sa Swallow Capital. Ang Harbor City ay hindi maaaring maging ganito magpakailanman at hindi sila maaaring manatili sa labas ng kontrol ng mainland magpakailanman. Ito ay 100% tiyak na sa lalong madaling panahon, ang Swallow Capital ay tuluyang babawiin ang kapangyarihan sa Harbor City. Sa panahong iyon, kailangang may kinatawan na tumindig at mamuno sa pangkalahatang sitwasyon. Alam na alam ni Jasper na sa oras na iyon, ang mga batas ay tiyak na ang pinakamahusay na pagpipilian. Gayunpaman, medyo nalungkot si Henry. Umupo siya sa upuan at humigop muli ng serbesa bago sinabing, "Pero lagi kong nararamdaman na kaya ni Jill na wala ako,
at magsasanay na siya sa ibang bansa sa susunod na buwan. Mukhang gusto ng tatay ko na sumama ako sa kanya, kaya natatakot akong hindi na ako makabalik agad. Maririnig mula sa mga salita ni Henry na nag-aatubili siyang makipaghiwalay kay Jasper at sa barkada. Lumapit si Jasper at tinapik ang balikat niya. Pagkatapos, nakangiti niyang sinabi, "Makasiguro ka. Ang negosyo ng iyong pamilya ay palaging inaasikaso ng iyong ama. Ngayon, ang iyong kapatid na babae ay nagpapaunlad din ng industriya ng impormasyon kasama si Wendy. Wala ka pa ring maitutulong." Tumingin si Henry kay Jasper at nagreklamo tungkol sa kanyang hindi kasiyahan na may mapait na tingin. "Jasper, hindi mo ako maaaring maliitin. Kahit na wala pa akong nagawa sa mundo ng negosyo sa ngayon, ito ay. Hindi kasi ako papayagan ng matanda kong hawakan ang mga bagay na iyon. At saka, mayroon akong talentadong nakababatang kapatid na babae sa bahay." Speaking of his sister Anna, may naisip si Henry at singkit na mga mata ang tinanong niya si Jasper habang papalapit sa kanya. "But then again, Jasper, do you really trust my sister to work with Wendy? Hindi ka ba natatakot na may mangyari kapag hayagang nag-away ang dalawang babae at nagmanyobra sa dilim?" Narinig ito ni Rowan sa gilid at tumango bilang pagsang-ayon. Tama si Young Master Lo, ang digmaan sa pagitan ng mga babae ang pinaka-nakakatakot. Ngumiti si Jasper at sinabing hindi sumasang-ayon, "Hindi, kahit na sina Wendy at Anna ay maaaring magtantrum paminsan-minsan, alam pa rin nila kung paano maunawaan ang mas malaking larawan. Hinding-hindi nila hahayaang maapektuhan ng personal na sama ng loob ang kanilang pagtutulungan." Novel drama. Haha, mukhang confident ka pa rin sa sarili mo in terms of women, Jasper. Then we can rest assured and not worry about your domestic conflict. Halika, ituloy na natin ang pag-inom. Itinaas muli ni Rowan ang kanyang baso para ay toast ang lahat. Nang malapit nang matapos ang hapunan, hindi naiwasang sabihin ni Henry, "Gayunpaman, bakit patuloy akong nagkakaroon ng masamang premonition sa aking puso? Palagi kong nararamdaman na sa pagkakataong ito, ang mag-amang Jay Langdon ay hindi magiging ganoon kadaling pakitunguhan. Natatakot ako na hindi sila susuko kung hindi nila maabot ang kanilang mga layunin." Sa totoo lang, walang ibang inaalala si Henry. Nag-aalala lang siya na ang mga Jay Langdon ay magsasagawa ng hindi pangkaraniwang sugal. Kaya lang hindi niya ito sinabi ng diretso, dahil naniniwala siyang maiintindihan siya ni Jasper. "Oo, naiintindihan ko kung ano ang ibig mong sabihin, ngunit ang iba't ibang mga sitwasyon ay nangangailangan ng iba't ibang mga aksyon, kaya magkakaroon ng oras kung saan ang mga bagay ay sa wakas ay malulutas," sabi ni Jasper na may nagbabagang mga mata. Sa kabilang banda, kumakain din sina Wendy at Anna ng mga steak sa isang star-rated na hotel sa Harbor City. Bagamat sa panlabas, masaya silang nagkukwentuhan at nagtatawanan na parang nagkakasundo, sila lang ang nakakaalam na hindi sila nagbibigay daan sa isa't isa. Sila ay nakikipagkumpetensya sa isa't isa sa buong oras. Hindi pa rin matiis ni Anna na umarte si Wendy na parang opisyal na matriarch ng mga Lane. Ang mas lalong hindi kumbinsido ay hindi pa opisyal na kasal sina Wendy at Jasper, ngunit sa mga tagalabas, si Wendy na ang matriarch. Sa kabaligtaran, wala siyang katayuan. Kahit na si Anna ay ipinagmamalaki at nag-aatubili na makipagkumpetensya sa iba para sa katayuan, sa pagtatapos ng araw, siya ay medyo ayaw pa rin. Ipinagkatiwala sa iyo ni Jasper ang JW Group, kaya tiyak na abala ka. Hindi ko inaasahan na maglalaan ka ng oras upang magtrabaho kasama ako sa Harbor City, nakangiting sabi ni Anna. Nakangiting sagot ni Wendy, "I don't have a choice. Jasper trusts me. He said that the information industry will develop sooner or later, and I should cooperate with you on such an important project than handing it over to others." Mas magaan din ang loob niya sa ganitong paraan. Kahit na naririnig ni Anna ang nakatagong kahulugan ni Wendy sa pangungusap na iyon at sinasabi niyang ang taong pinagkakatiwalaan ni Jasper ay siya, walang pakialam si Anna. At least, ipinakita nito na malaki ang tiwala sa kanya ni Jasper sa kanyang puso. Kung hindi, hindi niya ipapagawa si Wendy sa parehong proyekto niya. Hindi naman siya nag-aalala na may mangyari sa kanilang dalawa kapag nagkatrabaho sila. Sa pag-iisip nito, bahagyang lumambat ang ekspresyon ni Anna. Bahagya siyang ngumiti at tumingin kay Wendy. Kung ganoon,
Nais ko sa amin ng isang maligayang kooperasyon ng maaga, Tagay. It's a pleasure to work with you. Kinuha din ni Wendy ang red wine glass sa tabi ng kamay niya at ikinawit ito sa kamay ni Anna. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2096. Sa loob ng Langdon Manor. Si Kayden ay nasa isang video call kasama sina Fabian at Kennedy. Kinagat ni Kayden ang kanyang mga ngipin at sinabing, sinubukan ng aking ama na makipag-ayos kay Jasper ngayon, ngunit hindi niya ito binili. Damn it. Matapos marinig iyon ni Fabian, inakbayan niya ang isang magandang babae at nakangiting sinabi, inaasahan kong mangyayari ito. Kaya naman hindi kami nagmadaling bumalik ng tatay ko. Pagkatapos magsalita, medyo naging seryoso ang ekspresyon niya. Tanong niya, ano ang susunod mong plano? Ililipat mo ba ang lahat ng natitirang asset sa ibang bansa ng sabay-sabay, o gusto mo bang ipagpatuloy ang pag-aaksaya ng iyong oras sa kanya ng ganito? Ibinaba ni Kayden ang kanyang ulo sa isang hindi sumusuko at galit na tingin matapos manatiling tahimik ng ilang sandali, muli siyang nagngangalit at sinabing, ang aming pamilya ay nagbebenta ng maraming mga ari-arian sa Summerland bago ito, at sa pagkakaalam ko, ang taong ito na si Jude ay nagkataon na nasa panig ni Jasper. Si Jasper ay masiglang sumuporta sa kanyang kapangyarihan sa mainland. Kahit na sa Harbor City ay nabili na niya, Inaatake ang aking pamilya sa komprehensibong paraan, kaya hindi na tayo maaaring manatili pa rito. Hindi na nagulat sina Fabian at Kennedy sa ganoong resulta habang sila ay nakaupo sa kabilang dulo ng tawag. Hindi tulad ng dalawang mapusok na kabataan, mas kalmado si Kennedy. Sa pagkakataong ito, gusto niyang mas maunawaan ang sitwasyon kaya nakipag-video call siya sa dalawang kabataang ito. Matapos mag-isip ng ilang sandali sa kanyang puso, sinabi niya, kung ganoon nga ang kaso, kung gayon, kailangan ninyong kumilos ng iyong ama sa lalong madaling panahon, huwag mong hintayin na gusto mong lumabas at malalaman mo na hindi mo kaya. Gayunpaman, naputol si Fabian matapos itong marinig, sa tingin ko ay hindi. Anyway, hindi na natin mapangalagaan ang mainland market, ngayon ay ang J. Langdons, pagkatapos ay ang pamilyang Atticus, at pagkatapos ay ang iyong mga asset, Uncle Kennedy. Anyway, wala sa atin ang magkakaroon ng araw ng kapayapaan. Kung ganoon ang kaso, bakit hindi tayo? Naglalagay lang ng buhay at kamatayang pakikibaka. Kahit na kailangan nating mawalan ng maraming asset, kailangan din nating bayaran si Jasper. Si Fabian ay isang napakamatapang na tao, at palagi niyang ginagawa ang anumang nasa isip niya. Bahagyang sinabi ni Kennedy, Fabian, huwag kang magulo sa oras na ito. Kung may mangyari, natatakot ako na kahit ang iyong ama ay hindi ka maprotektahan, novel drama. Walang pakialam na sambit ni Fabian. Nasa labas ako ng bansa. Sa tingin mo ba makakarating si Jasper dito para kumilos laban sa akin? Samantala, naintindihan din ni Kayden ang sinasabi ni Fabian. Kahit na mababa ang tingin niya sa pagiging impulsive ni Fabian, pakiramdam niya ay very doable ang plano ni Fabian this time. Nag-hire ka na ba ng isang tao para kumilos anumang oras? Ang matatalim na mata ni Kayden ay nakatitig ng diretso kay Fabian na nasa kabila ng screen. Kinulat ni Fabian ang gilid ng labi niya at ipinakita ang malamig na ngiti. Noong nakaraan, pinagtaksilan ako ni Phoenix at nakipagsabuatan kay Jasper para magsinungaling sa akin. Hindi niya inagaw si Wendy, at iyon ang dahilan kung bakit nabigo ang aming plano bago ito maisakatuparan. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, nakahanap ako ng mas mapagkakatiwalaang tao. Kung papatayin nila si Jasper, lahat ng gulo sa harapan natin ay madaling malulutas. Matapos iwan si Henry at ang barkada, pinuntahan ni Jasper si Wendy para bumalik sa hotel na tinutuluyan niya. Pagkarating niya sa pinto ng hotel ay bigla siyang tumikim. Achoo! Kinakabahang tanong ni Wendy, ano bang problema? Baka napagod ka na naman at nilalamig ka na naman. Naalala pa ni Wendy si Jasper na nakoma sa loob ng 3 buong araw pagkatapos ng huling laban sa pananalapi. Sa pagkakataong iyon, sa sobrang takot niya ay lumukso ang kanyang puso sa kanyang lalamunan. Okay lang ako, huwag kang mag-alala. Baka may nagmumura sa akin sa likod ko, nakangiting sabi ni Jasper. Gayunpaman, sa oras na ito, marahil ay may ilang mga tao na nagmumura sa kanya sa kanyang likuran.
Lalo na ang Half the Harbor Langdon at ang kanyang anak, si Sawyer at ang kanyang anak, at ang gang ni Kennedy. Bumalik ang dalawa sa kwarto at nag-isip si Wendy na binuhusan siya ng isang tasa ng mainit na tubig. Ibinigay niya ito sa kanya at pagkatapos ay nagtanong, kailan ka babalik sa mainland? Humigop ng mainit na tubig si Jasper, nag-isip sandali, at sinabing, bago ako pumunta rito, akala ko ay hindi mareresolba ng ganoon kabilis ang usapin sa Half the Harbor Langdon, kaya binalak kong manatili muna sandali. Ngunit kung titingnan ito ngayon, ang Half the Harbor Langdon ay dapat na tumakas sa Summerland ng mabilis hanggat maaari. Gayunpaman, kasama si Jude sa mainland, kailangan kong mag-alala tungkol sa mga batas na ito. Kaya, babalik ako sa mainland bukas para harapin ang iba pa. Tumango si Wendy, well, okay lang. Pwede ka munang bumalik, pero baka kailangan ko pang manatili sa Harbor City ng mas matagal. Pagkatapos ng talakayan namin ni Anna ngayon, gagawin ko ang lahat para itayo ang industriya ng impormasyon sa pagkakataong ito. Ibinaba ni Jasper ang baso at tumayo. Marahan niyang hinayla ang maselang katawan ni Wendy sa kanyang mga bisig at nakangiting sinabi, makatiyak ka. Napakaraming may kakayahan sa JW Group na magbabantay dito, kaya walang gulo sa ngayon. Mapapaunlad mo ang industriya ng impormasyon sa Harbor City ng may kapayapaan ng isip. Kung may problema ka, dapat mong ipaalam sa akin sa lalong madaling panahon, okay? Tumango si Wendy, na ipinakita ang kakaibang ugali ng isang mahinang babae, okay? Kinaumagahan, maagang nagising si Wendy. Ngayon sila ni Anna ay makikilala ang ilang mahahalagang kliyente. Kung ang usapan ay naging maayos sa pagkakataong ito, kung gayon ang ilang mga tao ay gaganap ng isang mahusay na papel sa kanilang mga kumpanya ng industriya ng impormasyon sa hinaharap. Pagkalabas ni Wendy ay tumayo na rin si Jasper para maghilamos para maghanda sa labas para kumain. Pagkalabas niya ng silid, nakasalubong niya ang isang kakaibang mukhang tagapaglinis na naglalakad papunta sa kanya sa aisle. Ang kabilang partido ay nakasuot ng kulay abong sombrero sa kanyang ulo at ang labi ng sombrero ay ibinaba, na ginagawang mahirap makita ang kanyang mga tampok sa mukha. Hindi mapigilan ni Jasper na ipikit ang mga mata. Pakiramdam niya, ang taong ito ay walang ugali ng isang tagapaglinis sa anumang paraan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2097. Nang makaramdam ng pagkataranta si Jasper, mabilis na naglakad ang kabilang partido patungo sa kanya, naglabas ng matalim na punyal sa kanyang kamay, at sinubukang saksakin si Jasper sa tiyan. Nagulat si Jasper at napaatras ng paulit-ulit hanggang sa maaninag niya ang mukha ng lalaki. Ang kabilang partido ay may isang parisukat na mukha at isang kahindek-hindek na peklat sa buto ng kilay. Kasalukuyan siyang nakatingin kay Jasper ng masama. Sinabi niya, Jasper, ngayon ang petsa ng iyong kamatayan. Novel drama. Sa kritikal na sandali na ito, biglang tumalon si Julian mula sa isang silid sa tapat at sinipa sa tiyan ang kalaban. Hindi inaasahan ng lalaki na may ganoong master na nasa paligid ni Jasper. Nasipa siya ng mahigit 3 metro ang layo. Pagkahulog niya sa lupa ay agad siyang tumalon, muling kinuyam ang punyal sa kamay, at sinubukang saksakin ang puso ni Jasper. Malamig ang mga mata ni Julian habang sinabing, tumanggi ka pa rin bang sumuko? Sa tingin ko ay tatanggihan mong kumbansihin hanggat hindi ka nahaharap sa malagim na katotohanan. Pagkasabi niya nun ay naglabas siya ng bayonete sa bewang niya at nilabanan ang kalaban. Napakakomplikado ng husay ng mamamatay tao at masasabi ni Julian na sinanay na siyang gawin ito. Kaya naman, hindi naglakas loob si Julian na baliwalain siya. Makalipas ang ilang rounds ay halatang pagod na ang kalaban kaya sinamantala na rin ni Julian ang pagkakataong tamaan siya sa dibdib. Walang oras para umiwas ang lalaki kaya nagtamo siya ng ilang internal injuries. Bigla siyang samuka ng puno ng dugo. Sinamantala ni Julian ang pagkakataon para supilan siya. Inilagay niya ang bayonet sa kanyang kamay laban sa ayorta ng leeg ng kanyang kalaban at malamig na nagtanong, sino ang nagpadala sa iyo dito? Sabihin mo sa akin. Matigas ang ulo nitong mamamatay tao at parang hindi siya susuko kahit mamatay. Inangat niya ang ulo niya at malamig na sinulyapan sina Jasper at Julian bago ngumisi ng masama. Gusto mong malaman kung sino ang nagpadala sa akin dito. Siguradong nananaginip ka. Anyway, nahulog na ako sa mga kamay mo.
Kung gusto mo akong patayin o balatan, bisita ka. Nanlamig ang mukha ni Julian nang marinig ito. Nang papatayin na niya ang killer ay pinigilan siya ni Jasper. Tumigil ka. Pagkasabi niya nun, naglakad na si Jasper papunta sa killer at tumingkayad. Inabot niya ang baba ng mamamatay tao at walang emosyong nagtanong, binibigyan kita ng dalawang pagpipilian ngayon. Maaari mong patayin ang iyong sarili, o ipadala kita sa silid ng pagpapahirap sa Law Manor. Dapat mong malaman na ang mga batas ay may isang hanay ng mga pamamaraan na ginagamit para sa mga interogasyon at pagtatanong na ipinasa ng kanilang mga ninuno. Mayroon silang 10,000 paraan para makapagsalita ka. Nang marinig ito, hindi maiwasang bahagyang magbago ang mukha ng killer. Parang alam niya ang ilan sa mga kwento ng torture chamber ng mga batas at ang lakas ng loob na mamatay na ipinakita niya ngayon ay nawala sa isang iglap. Nakita ni Jasper ang reaksyon niya sa mga mata niya. Pagkatapos, ang sulok ng kanyang bibig ay pumulupot sa isang arko ng kasiyahan. Patuloy niya, alam kong nagtatrabaho ka lang para sa iba para sa pera. Ngunit dahil nabigo ang iyong misyon, bakit mo itataya ang sarili mong buhay para magtago ng sikreto para sa iba? Pagkarinig nito ay muling nagbago ang mukha ng lalaki. Tumingin siya kay Jasper at nagtanong, kung sasabihin ko sa iyo kung ano ang gusto mo, papakawalan mo ba talaga ako? Malamig na sabi ni Jasper, depende sa authenticity ng sinabi mo. Tara, kung gusto mong mag-aksaya pa ng oras, baka mapatay na talaga kita, panibagong pananakot ni Julian sa tenga ng lalaki. Kung minsan, ang psikolohikal na depensa ng isang tao ay parang tali, at ang mga salita ni Julian ang huling straw na pumutol sa string na ito. Sa wakas ay bumagsak ang psikolohikal na depensa ng pumatay. Si Fabian Atticus ito. Hiniling niya sa akin na gawin ito. Binigyan niya ako ng isang halaga ng pera at hiniling sa akin na kitilin ang iyong buhay. Fabian. Nagdilim ang mga mata ni Jasper. Matapos kidnapin si Wendy noong huling pagkakataon, tumakas na sina Sawyer at Fabian sa ibang bansa, at sa pagkakataong ito ay hindi na sila bumalik kasama ang Half the Harbor Langdon. Sa hindi inaasahan, kahit nasa malayo siya sa United States, gusto pa rin niyang kumuha ng killer para patayin si Jasper. Dati gumagawa ng masama, laging gumagawa ng masama. Sinabi ko na sa iyo ang lahat ng nalalaman ko. Ngayon, maaari mo bang tuparin ang iyong pangako at palayain ako? Napatingin ang lalaki kay Jasper at agad na nagtanong. Tumayo ng tuwid si Jasper, nag-isip sandali, at walang kaunting emosyong sinabi, kahit hindi ka nagtagumpay sa pagkakataong ito, tiyak na marami kang napatay kung hindi ako nagkakamali, di ba? Nang marinig ang mga salita, ang lalaki ay natigilan saglit, tinitigan si Jasper ng nanlalaki ang mga mata, at nagtanong, ikaw? Ano ang sinasabi mo? Nangako ka sa akin ngayon lang na basta magsasabi ako ng totoo, hahayaan mo akong umalis. Gusto mo bang sirain ang iyong pangako ngayon? Napakunot ang bibig ni Jasper sa isang malamig na ngiti at dahan-daang sinabi, nagkamali ka ba ng pagkarinig sa akin? Nangako lang ako na bubuhayin ka, pero hindi ko sinabing pakakawalan kita. Ano? Napagtanto ng lalaki na siya ay niloko ni Jasper, kaya siya ay lumipad sa galit. Bigla niyang sinisigawan si Jasper, nagsinungaling ka sa akin. Hindi ka talaga tao sa iyong salita. Walang hiya ka. Malamig na ngumuso si Jasper at mapang-asar na sinabi, ikaw ay isang mamamatay tao, kaya karapat-dapat din bang makipag-usap sa akin tungkol sa moralidad? Pagkasabi nito ay hindi na sinadya ni Jasper na bigyang pansin ang taong ito. Kaya naman, direktang inutusan niya si Julian, tawagan si Henry at ipadala siya sa Law Manor. Siguraduhin na inamin niya ang lahat ng krimen na nagawa niya. Tumanggaw si Julian. Oo, Mr. Lane. Pagkatapos niyang magsalita ay binuhat niya ang lalaki na parang may hawak na manok at umalis. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2098, sa loob ng isang villa sa suburban New York. Naghihintay si Fabian ng magandang balita mula sa Summerland. Kapag natapos na ng killer na inupahan niya ang gawain sa pagkakataong ito at pagkatapos makumpirma ang balita ng pagkamatay ni Jasper, makakabalik na silang mag-ama sa bansa. Gayunpaman, 48 oras na ang nakalipas mula nang makontak niya ang pumatay, si Scorpion. Walang balita tungkol sa pagkamatay ni Jasper mula sa Summerland, at wala rin siyang narinig mula sa Scorpion. May nangyari ba?
Pabalik-balik si Fabian sa bulwagan, hindi mapakali. Sa pagkakataong ito, biglang nag-vibrate ng malakas ang phone niya. Pagtingin niya ay nakita niyang galing iyon kay Kayden. Mabilis na pinindot ni Fabian ang answer button. Ano ang sitwasyon sa Harbor City? Fabian, what the hell? Di ba sabi mo foolproof ang mission na ito? Bakit nabigo pa rin? Pagbuka pa lang ng bibig ni Kayden ay malakas niyang tinanong si Fabian. Halata sa tono niya ang sobrang galit at pag-aalala na medyo natulala kay Fabian. Bagamat hindi siya komportable sa ugali ni Kayden, matiyagang nagtanong pa rin siya, ano ang mali? Nabigo ba si Scorpion sa misyon na ito? Nasaan siya ngayon? Huwag mo nang banggitin muli si Scorpion. Nagagalit ako sa tuwing may bumabanggit sa kanya. Hindi ko siya makontak ngayon. Kaninang umaga, nagsagawa ng press conference si Jasper at sinimulang dagdagan ang mga pagsisikap sa pagbawi sa Harbor City at Mainland Market. Ang natitirang mga ari-arian ng aming pamilya sa mainland ay pinagsama-sama ni Jude, at ang mga ari-arian sa Harbor City ay ibinahagi rin ng lahat ng mga ito bilang isang bagay na nagawa ng lahat para sa mga namumuno sa batas. Sinira mo ang pamilya namin sa pagkakataong ito. Napaungol si Kayden sa sinabi niya. Parang naguguluhan siya at naiinis. Sa kabilang dulo ng telepono, natigilan si Fabian, novel drama. Kung hindi may save ang Half the Harbor Langdon, kung gayon ang natitirang mga ari-arian ng kanyang pamilya sa bansa ay aagawin din ng iba. Nang maisip ito ni Fabian, nakaramdam siya ng kirot. Sa sandaling ito, isang hindi kilalang numero ang sumabad sa tawag niya kay Kayden. Nagsimula pa ito ng video call sa sarili. Sa sumunod na segundo, lumabas ang mukha ni Jasper sa screen ng phone. Labis nitong ikinatakot si Fabian kaya muntik na niyang itabi ang kanyang telepono. Jasper. Naging yelo ang mukha ni Fabian. Alam niya na ang kanyang telepono ay nilagyan ng anti-detection, kaya paano direktang nakipag-ugnayan sa kanya si Jasper, na control ang kanyang telepono, at ang kanyang mga video call. Malinaw, gumagamit siya ng ilang uri ng high-tech na paraan. Nakaupo si Jasper sa sofa sa sala ng Law Manor na may hawak na tasa ng mainit na tsaa. Habang nakatingin kay Fabian sa harap ng screen, sinabi niya sa mapaglarong tono, I'm so sorry for disappointing you again, Mr. Atticus. Pero parang hindi mo naman ako masisisi. Kung may gusto kang sisihin, masisisi mo ang killer na pinadala mo. Wala talaga siyang silbi. Malamig na sabi ni Fabian, Jasper, huwag kang masyadong kampante. Nakialam ka sa interes ng maraming tao, kaya't mabaigo man ang misyon ko sa pagkakataong ito, may mga taong gustong pumatay sa iyo. Mabubuhay ka sa takot habang buhay ka. Umiling si Jasper. Kung mabubuhay man ako sa takot na mapatay magpakailanman, wala akong pakialam, ngunit isang bagay ang sigurado ako ngayon. Simula ngayon, wala nang isang sentimo sa Sornerland na pagmamay-ari ng iyong pamilya. Kasabay nito, nais kong sabihin sa iyo na kahit na ikaw at ang iyong ama ay nagtatago sa Estados Unidos, hindi ka na mabubuhay ng payapa. At ito ang magiging halaga na babayaran mo para sa iyong katangahan. Nang matapos magsalita si Jasper ay pinutol niya ang signal. Hello, hello, hello. Kinapa ni Fabian ang kanyang telepono, ngunit walang sumasagot. Sa sandaling ito, biglang napagtanto ni Fabian ang isang bagay. Marahil, maaaring hindi siya ang kalaban ni Jasper. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2099. Hindi niya matatalo si Jasper kahit katrabaho niya si Kayden. Sa halip, niloko siya ng mga ito. Noong una, akala niya kapag naging matagumpay ang misyon ay makakauwi na sila ng kanyang ama sa bansa. Ngayon, si Jasper ay hindi nasaktan, at ang ari-arian ng kanyang pamilya sa Summerland ay sumangga na lahat. Dahil ang bagay na ito ay ginawa sa likod ng kanyang ama na si Sawyer, kailangang isipin ni Fabian kung paano ipapaliwanag ang bagay na ito sa kanyang ama. Sa panig ng Loz, pagkatapos ibaba ang telepono, nakaupo pa rin si Jasper at umiinom ng tsaa. Tumingin sa kanya si Old Master Law at nakangiting sinabi, natanggap ko ang pinakabagong balita. Kagabi, ang Half the Harbor Langdon at ang kanyang anak ay nag-impake ng lahat ng kanilang mga bagahe, at ang kanyang buong pamilya ay tumakas muli sa Estados Unidos. Naniniwala akong muli silang makakasama ni Sawyer at ng kanyang anak sa lalong madaling panahon. Hindi nagsalita si Jasper dahil inaasahan niya ang lahat ng ito.
Pagkatapos ng lahat, ang Half the Harbor Langdon ay hindi tanga. Kung hindi siya aalis sa oras na ito, hindi siya makakaalis kapag gusto niya. Pagkatapos sabihin ito ni Old Master Lo, huminto siya. Nakaramdam siya ng kaunting pag-aalinlangan sa kanyang puso, kaya't muli siyang nagtanong. May mga bagay lang na hindi ko masyadong naiintindihan. Ang kalahati ng Harbor Langdon ay isang matandang Zorro. Sa halip na samantalahin siya habang nasa Harbor City siya, hinayaan mo siyang bumalik sa kanyang lungga. Hindi ka ba natatakot na babalik siya sa hinaharap sa tulong ng mga dayuhang puwersa? Ibinaba ni Jasper ang tasa ng tsaa sa kanyang kamay at umiling sabay ngiti. Sobrang overwhelmed ngayon ang mga taong iyon sa United States, kaya paano pa sila magkakaroon ng lakas para tulungan ang Half the Harbor Langdon at Sawyer? Ang panahon na ang mundo ay pag-aari ng Half the Harbor Langdon ay tapos na, siya ay nakatakdang mapahamak at walang silbi ang pagtakas sa kahit saang sulok ng mundo. Matapos makinig sa mga salita ni Jasper, ang puso ni Old Master Lo ay nabigla. Alam niya sa kanyang puso na siguradong hindi nagkukulang ang tiwala sa sarili ni Jasper. Ito ang lakas ng loob at puso na kailangang taglayin ng isang taong gumawa ng malalaking bagay. Nakakalungkot na walang katulad ni Jasper sa 3 henerasyon ng kanyang pamilya, kung hindi. Pagkaupo saglit, tumayo si Jasper at nagpaalam sa matandang batas. Old Master, ang Harbor City ay magiging mapayapa sa loob ng ilang panahon, at oras na para bumalik ako. Nang marinig ang mga salita, sinabi ni Old Master Lo, Jasper, kararating mo lang sa Harbor City, kaya bakit hindi ka manatili ng ilang araw pa? Nagmamadali ka bang bumalik? Walang magawang umiling si Jasper at sinabing, wala akong pagpipilian. Kung tutuusin, wala na akong masyadong oras ngayon. Bagamat nilagdaan ang isang kasunduan sa Morgans at Rothschilds, ang kasunduang ito ay may bisa lamang sa loob ng 3 taon. Sino ang nakakaalam kung anong uri ng bagyo ang darating sa mundo sa loob ng 3 taon? Naniniwala ako na ang mga kapitalista sa Estados Unidos ay dapat na maghanda para dito, kaya natural na dapat akong maghanda para dito, kaya natural akong maghanda. Nang marinig ang sinabi niya, hindi na siya hiniling ni Old Master Lo na manatili pa. Sa halip, hinayaan na lang niya ang apo niyang si Henry na paalisin si Jasper. Ipinadala ni Henry si Jasper sa pintuan ng Lo Manor at nag-aatubili na nagsalita. Jasper, pagkatapos mong bumalik sa mainland sa pagkakataong ito, sasamahan ko si Jill na mag-training sa ibang bansa bukas ng umaga. Hindi ko alam kung kailan ulit tayo magkikita sa susunod. Nakangiting tinapik siya ni Jasper sa balikat at sinabing, sa financial resources ng pamilya mo, hindi mo kayang bumili ng plane ticket para tumawid sa karagatan. Kung gusto mong makipag-inuman sa amin, pwede kang pumunta anumang oras. Nang marinig ang sinabi nito, bahagyang natuwa si Henry at tumango ito. Tama na yan, magkita na lang tayo sa susunod. Okay, wish ko rin na maging matagumpay ka sa pagkapanalo kay Jill sa panahong ito para mas maaga akong makadalo sa kasal mo. Nang matapos magsalita si Jasper ay sumakay na siya sa sasakyan at pinaharurot ito paalis. Asterisk novel drama. Sa kabilang panig, ang Half the Harbor Langdon at ang kanyang anak ay bumalik din sa Estados Unidos. Matapos bumalik mula sa Summerland sa pagkakataong ito, ang mag-ama ay masasabing sobrang nahihiya. Upang ilagay ito ng mas vulgar, ang likas na katangian ng paglalakbay na ito sa ibang bansa ay hindi naiiba sa pagtakas. Pagkarating sa Estados Unidos, ang unang ginawa ng Half the Harbor Langdon ay ang makipagkita kay Soros. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2100. Morgan Tower. Sa loob ng opisinang napakarangal na nakakainggit, maririnig ang boses ni Half the Harbor Langdon. Mr. Soros, sa tingin ko dapat tayong magsanib puwersa. Sa loob ng marangyang opisina, tiningnan ni Soros ang Half the Harbor Langdon sa kanyang harapan at mahinahong sinabi, Mr. Langdon, huminahon ka. Sa pagkakaalam ko, unti-unti na ngayong nilalamon at naibenta ang iyong mga ari-arian sa Summerland, naiwan na lamang ang mga industriyang hindi available sa ibang bansa. Pakisabi sa akin, ano pa ang maaari mong gamitin para labanan si Jasper ngayon? Ang kalahati ng Harbor Langdon ay lumubog. Walang alinlang ang napakasakit ng mga sinabi ni Soros. Kung nakaraan lang, baka hindi na siya nag-aksaya ng oras sa pakikipag-usap kay Soros. Gayunpaman,
Kailangan niya ng isang bagay mula kay Soros. Kinailangan itong tiisin ng kalahati ng Harbor Langdon kahit na pinahiya siya ng saloobin ni Soros. Mr. Soros, kailangan ko ng tulong ng pamilya Morgan at ako ang magiging pinakamalapit mong kakampi. Ang kalahati ng Harbor Langdon ay patuloy na nagpakita ng kanyang katapatan. Nagsindi si Soros ng tabako, kumuha ng 2 puff, at tumingin sa half the Harbor Langdon. Mr. Langdon, matagal na kitang hinikayat bago ka bumalik sa Summerland na huwag kang magmadaling bumalik, at dapat mong ilipat ang lahat ng iyong industriya sa Estados Unidos, isang bansang puno ng kabanalan at kalayaan. Ngunit pinilit mong bumalik. Ngayon, lahat ng iyong mga ari-arian ay nakinabang sa iba. Ano na lang ang natitira mo ngayon? Kahit na matulungan kita, ano ang halaga na maibibigay mo sa akin pagkatapos kitang tulungan? Sa pagharap sa paulit-ulit na tanong ni Soros, dahan-daang pumikit ang half the Harbor Langdon. Pagkaraan ng mahabang panahon, nagsalita si Soros sa harap niya. Sa ngayon, hindi lahat ng tao sa Summerland ay may sapat na pagkain. Wala silang high-end na industriya ng pagmamanupaktura, at maaari lamang silang gawing pabrika sa mundo dahil wala silang sariling pangunahing teknolohiya. Kung makakapagtayo tayo ng mga pabrika sa mga bansa sa paligid ng Summerland at makakapag-develop ng real estate, makakapagbigay tayo ng malaking bilang ng mga oportunidad sa trabaho para sa mga bansang iyon at masusulong ang kanilang pag-unlad ng ekonomiya. Sa paglipas ng panahon, ang isang partikular na banta ay mabubuo. May propesyonal na ngiti sa gilid ng bibig ni Soros, Mr. Langdon, matalino kang tao, sana magkaroon tayo ng magandang kooperasyon. Ang kalahati ng Harbor Langdon ay nag-isip sandali at pagkatapos ay tumayo siya ng dahan-dahan, kasiyahang nagtatrabaho kasama ka. Bahagyang nakipagkamay ang dalawa at wala pang isang segundo ay naghiwalay ang kanilang mga kamay. Mukhang magkasundo sila sa ibabaw, ngunit may pinagbabatayan na hindi pagkakasundo. Pagkaalis ni Jasper sa Lo Manor, pumunta siya sa Lane Automobile Factory. Kung ikukumpara sa ilang buwan na ang nakalipas, ang Lane Automobile Factory ay sumailalim sa mga pagbabago sa lupa. Dahil sa pagtaas ng mga domestic order, ang lugar ng pabrika ng kotse ay triple mula sa dati. Nag-recruit din sila ng mas maraming manggagawa. Nang dumating si Jasper, personal siyang pinangunahan ni Holden upang siyasatin ang pabrika. Mr. Lane, si Mr. Jefferson ay lumipad patungong Mel-Aya para sa isang business trip kaninang umaga. Sinabi niya na gusto niyang pag-usapan ang pakikipagtulungan sa isang supplier doon, kaya ako ang mag-host sa iyo ngayon. Laking ginhawa ni Jasper nang marinig ang balita. Tumango siya. Well, hayaan mo na lang magtrabaho ng normal yung iba. Dumaan lang ako para tingnan. Lilipad ako pabalik sa Norritos City mamaya. Medyo nalungkot si Holden nang marinig iyon. Ilang araw lang dumating si Mr. Lane sa Harbor City. Babalik ka ba kaagad? Ngumiti si Jasper at tumango. Oo, may kailangan pa akong asikasuhin doon. Nag-uusap ang dalawa nang biglang tumunog ang cellphone ni Jasper. Ang taong tumatawag sa kanya ay ang munting prinsipe. Pinindot niya ang answer button at nagtanong, "Hoy, anong problema?" Medyo mabigat ang tono ng munting prinsipe. Jasper, may nangyari sa Haddock Chamber of Commerce, may tangkang assassination kay Dean. Ano? Bahagyang kumunot ang noo ni Jasper, at pagkatapos ng maikling pagkabigla, mabilis siyang nanambalik at nagtanong, kailan ito nangyari? Novel drama. Kagabi. Matapos marinig ang sagot na ito, medyo naging solemn na ang ekspresyon ni Jasper. Paanong nagkataon lang? At the same time naging target siya ng assassination, may nangyari kay Dean na nasa malayong Swallow Capital. May koneksyon ba ang dalawa? Hindi pa siya sigurado. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2101. Kung tutusin, naiintindihan niya kung bakit nagsabuatan sina Fabian at Kayden para patayin siya. Gayunpaman, si Dean ay walang anumang salungatan ng mga interes sa kanila, kaya hindi nila kailangang pumunta hanggang sa Swallow Capital upang kumilos laban kay Dean. Sandaling nag-isip si Jasper at muling nagtanong, nalaman mo na ba kung sino ang gumawa nito? Sumagot ang munting prinsipe, hindi pa malinaw. Nakatanggap din ako ng impormasyon mula sa Haddock Chamber of Commerce kamakailan, ngunit sinasabing may gumawa nito sa loob ng Haddock. Nang marinig ito,
May sagot na si Jasper sa kanyang puso. Okay, I see, babalik ako ngayon sa Swallow Capital para hawakan ito. Pagkababa ng telepono, nawala siya sa pag-iisip. Mula nang mamatay si Gale, si Dean ang naging pangunahing gumagawa ng desisyon ng Haddock Chamber of Commerce, at sinubukan ni Jasper ang kanyang makakaya upang suportahan si Dean sa posisyon na ito. Gayunpaman, hindi maiiwasan na ang ilang mga tao ay hindi nasiyahan, tulad ng Rio at iba pa mula noon. As far as Jasper was concerned, makikinabang lang siya kung si Dean ang humawak sa posisyon na iyon. Walang mga disadvantages dito. Kung ibang tao, hindi siya sigurado kung kakampi ba ni Jasper ang taong iyon. Titus, kailangan niyang alagaan ito. Agad siyang nagayos ng eroplanong patungo sa Swallow Capital. Makalipas ang 3 oras, lumapag ang eroplano sa Swallow Capital International Airport, at nagpadala ang maliit na prinsipe ng driver para sunduin siya sa airport. Sumakay si Jasper sa kotse at dumiretso sa Swallow Capital General Hospital. Sa labas ng ward, halos lahat ng matatanda ng Haddock Chamber of Commerce ay naruroon. Matapos makita ang pagdating ni Jasper, humakbang ang mga matatanda upang salubungin ang pahiwatig. Mr. Lane, andito ka. Mr. Hall ay hindi kami papayag na sabihin ito sa iyo, kaya paano mo nalaman? Nang marinig ito, sumulyap si Jasper sa mga matatanda at sinabing, hindi naman ganoon kalaki ang Swallow Capital. Kung may nangyaring ganito sa Haddock Chamber of Commerce, hindi mo may tatago ang balita ng pagpatay sa presidente. Sige, huwag na tayong magsalita ng walang kaparerikan. Sabihin mo sa akin kung kumusta si Dean ngayon. Malubhang nasugatan ba siya? Hindi naman, pero kailangan niyang manatili sa bed rest ng ilang oras. Napakunot ang noo ni Jasper nang marinig iyon. Pagkatapos noon, nagtanong siya, nalaman mo ba kung sino ang nasa likod niyan? Mukhang nasa dilema ang mga matatanda. Pagkatapos ng lahat, si Jasper ay isang tagalabas, at ito ay isang bagay sa loob ng Haddock Chamber of Commerce. Bagamat napakalaking tulong ni Jasper sa Haddock Chamber of Commerce at Mr. Hall bago iyon, hindi ibig sabihin na kailangan nilang sabihin sa kanya ang lahat. Nakita rin ni Jasper kung ano ang nasa isip ng mga matatanda, kaya hindi niya sinasadyang magpatuloy sa pagtatanong. Sige, pupuntahan ko muna si Dean. Pagkasabi noon ni Jasper ay humakbang na siya papasok ng ward. Nagising si Dean at nakasandal sa hospital bed habang nakakabit sa IV drip. Nang makita niyang dumating na si Jasper ay agad siyang napangiti. Jasper, bakit ka nandito? Tumingin si Jasper kay Dean at galit na sinabi, kaya hindi mo sasabihin sa akin kapag may nangyaring ganito. Kahit nasaksakin ka, ayaw mong malaman ko para makapunta ako sa libing mo. Medyo nahiya si Dean nang marinig niya ito. Then, he said with a wry smile, Jasper, don't get me wrong. Buti na lang at marami kang naitulong sa amin ni Haddock all this time. Hindi na kita gustong abalahin pa ang bagay na ito. Matapos marinig ito, umiling si Jasper sa sobrang takot. Napakaraming nangyayari kamakailan at alam mong may pumupuntirya sa iyo, ngunit itinago mo pa rin ito sa akin kapag nangyari ang isang napakalaking bagay. Buti na lang at ayos ka, kung hindi, nasa dilim pa rin ako. Habang nagsasalita siya, pumunta siya sa hospital bed at umupo. Pagkatapos, muli siyang nagtanong, kanina lang nasa labas ang ilang elder mula sa Haddock, at napakalihim nila tungkol dito. Ngayon, maaari mo bang sabihin sa akin palagi kung sino ang gumawa nito? Sumulyap si Dean kay Jasper at sinabing, si Rio. Siya yun. Hindi ba siya pinalaya sa Haddock Chamber of Commerce? How dare he do such thing? Posible bang isipin niya na kapag naalis ka na niya, makakabalik siya ulit sa Haddock Chamber of Commerce? Naghihinala ring umiling si Dean. Hindi ko alam kung ano ang motibo niya sa paggawa nito. Siguro puro sama ng loob sa akin. Kung hindi dahil sa akin, sa kanya na ang posisyon ng presidente, novel drama. Gayunpaman, nadama ni Jasper na ang bagay na ito ay hindi gaanong simple. Hindi pa niya nakipag-interact si Rio noon, pero base sa pagkakaintindi niya sa lalaki, kung ang taong ito ay umaasa lang sa pagkakataong ito, tiyak na mas pahalagahan niya ang kanyang buhay at hindi siya magkakaroon ng lakas ng loob na gawin ang ganoong bagay. Kaya naman, sigurado si Jasper na tiyak na may tao sa likod ni Rio na nagmamaneho nito. Bueno,
Mula nang pumanaw si Gale, ang pasanin ni Haddock ay nasa iyo lamang. Siguradong pagod ka rin. Dapat kang magpahinga ng mabuti habang nagpapagaling mula sa pinsala sa panahong ito. Pagkatapos magsalita ni Jasper, tumayo na siya at umalis. Pagkalabas niya sa ospital, tinawag niya ang munting prinsipe. Alamin ang isang bagay para sa akin. Anong problema, Jasper? Pakinggan natin. Ito ay tungkol sa pagtatangkang pagpatay kay Dean, ang presidente ng Haddock Chamber of Commerce. Ito ay ginawa ng isang taong inupahan ng dating nakatatandang Rio Potter. Ngayon, gusto kong malaman kung sino ang nasa likod ng Rio. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2103. Nakangiting sabi ng munting prinsipe, alam kong hindi ganoon kadali iyon. Okay, huwag kang mag-alala, may susuriin ako kaagad. Sa kabilang banda, matapos mabunyag ang tangkang pagpatay ni Rio kay Dean, nag-aalala siya na si Jasper ay makipag-ayos sa kanya pagkatapos. Kaya naman, mabilis niyang ibinenta ang kanyang mga ari-arian sa Swallow Capital at naghanda na tumakas sa ibang bansa kasama ang kanyang pamilya. Pero bago pa man siya makarating sa airport ay may humarang sa kanya habang papunta siya. Pagkatapos, dinala siya sa isang villa sa labas ng Swallow Capital. Pumasok ka. Nakatikip ang ulo, itinulak si Rio sa bulwagan bago hinubad ang kanyang hood. Doon, nakita niya si Jasper na nakaupo sa upuan sa harap niya bago nagbago ng husto ang mukha niya sa takot. Ikaw, Jasper, bakit ka nandito? Hindi ka ba nakapunta sa Harbor City? Bakit ka nandito? Nakatingin si Rio na parang nakakita lang ng multo, napaawang ang bibig ni Jasper sa sarkastikong ngisi. So, partikular mong pinuntirya si Dean habang wala ako sa Swallow Capital, yeah. Kinilig si Rio nang marinig ang mga salita. Hindi niya inaasahan na malalaman ni Jasper ang lahat ng ganoon kabilis. Gayunpaman, tumanggi siyang aminin ito. Hindi, wala akong alam. Walang kinalaman sa akin ang bagay na ito. Oh, wala ba talagang kinalaman sa'yo? Malamig na sinulyapan siya ni Jasper. Ibinaba ni Rio ang ulo. Nakonsensya siya kaya natakot siyang tingnan sa mga mata si Jasper. Ang katotohanan tungkol sa pagpaslang kay Dean ay hindi maaaring mas maliwanag. Sa ngayon, umaasa si Rio sa swerte. Umaasa siya. Kaya niyang guluhin at takpan ito, ngunit minamaliit niya ang mga pamamaraan ni Jasper. Ayaw nang makipag-usap sa kanya ni Jasper, kaya pinitik niya ang kanyang mga daliri. Maya-maya ay pumasok si Julian mula sa pinto para magsumbong sa kanya. Mr. Lane, tapos na. Nailipat na ni Rio ang lahat ng kanyang domestic assets sa Swiss Bank sa ibang bansa bago ang insidente na nakapaligid kay President Dean of Haddock. At saka, kasalukuyan ding ginagawa ng kanyang nakababatang kapatid ang paglilipat. Gayunpaman, sa ngayon, lahat ng property na inilipat niya ay na-freeze ng JW Group sa pamamagitan ng mga espesyal na paraan. Matapos marinig iyon ni Jasper ay tumanggo siya ng may kasiyahan. Mabuti. Nagawa mong mabuti ang bagay na ito. Matapos marinig ang pag-uusap ng dalawa, si Rio, na umaasa pa rin sa swerte, ay biglang nagmukhang sobrang wasak. Itinaas niya ang kanyang ulo at hindi makapaniwalang tumingin kay Jasper bago nagsalita ng malakas, hindi. Paano ito posible? Nailipat na ang pera ko sa Swiss Bank. Paano mo ito na-freeze? Isang mapait na ngiti ang lumitaw sa gilid ng bibig ni Jasper at dahan-dahan niyang sinabi, kung makakahanap ka ng mga butas para magsagawa ng ilegal na negosyo, bakit hindi ko magawa? Nawalan ng masabi si Rio at nagsimula na ring magpanik ang puso niya. Bago iyon, ang dahilan kung bakit siya nang ahas na patayin si Dean ay walang alinlangan na mayroon pa siyang malaking halaga ng pera sa kanyang kamay. Kahit na hindi na siya makabalik sa Haddock Chamber of Commerce, siya at ang kanyang pamilya ay mabubuhay ng hindi nag-aalala tungkol sa pagkain at pananamit sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Gayunpaman, ngayon, ang kanyang huling pagtakas na landas ay hinaranggan ni Jasper. Hindi niya ito inaasahan. Kapag ang isa ay itinulak sa isang tiyak na punto, sila ay may posibilidad na maging hysterical. Biglang tumayo si Rio at galit na inakusahan si Jasper. Ito ay isang panloob na usapin ng Haddock Chamber of Commerce at isang personal na sama ng loob sa pagitan namin ni Dean. Bakit ka nakikialam? Novel drama. Pagkasabi niya nun ay biglang ngumisi si Rio.
Alam ko kung bakit mo tinutulungan si Dean. Ito ay dahil gusto mong mahigpit na hawakan ang Haddock Chamber of Commerce sa iyong mga kamay at gawin itong accessory mo. Pero sigurado ka bang hindi ka pagtataksil ni Dean balang araw? Mas mabuting makipag-ayos sa akin kumpara sa pakikipagtulungan kay Dean. Matutulungan din kitang maabot ang iyong mga layunin. Matapos niyang marinig ito, nagtaas lang ng kilay si Jasper at mapaglarong tumingin kay Rio. Gayunpaman, hindi siya nagsalita. Patuloy ni Rio, masyadong bata pa si Dean, at baka hindi mo na siya makontrol sa hinaharap. Bakit hindi tayo magtulungan, at tulungan mo akong bumalik sa Haddock Chamber of Commerce? Pagkatapos kong maging presidente ng Haddock Chamber of Commerce, I will take you as my only guide. Ano sa palagay mo? Sandaling natahimik si Jasper matapos marinig ang sinabi ni Rio. Ilang sandali ding natahimik ang hall. Gayunpaman, sa sumunod na segundo, bigla siyang humagalpak ng tawa. Ha, parang may narinig siyang sobrang nakakatawang biro. Habang pinagmamasdan siya ni Rio, unti-unting kumunot ang kanyang mga kilay at hindi nasisiyahang nagtanong. Jasper, ano ang ibig sabihin nito? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2104. Tumigil sa pagtawa si Jasper, tumingin kay Rio ng masama, at nagtanong, kung hindi ko man lang mapagkakatiwalaan si Dean, karapat-dapat ka ba sa aking pagtitiwala? Napakatuso mo nga, pero sayang naman at ginamit mo ang iyong katalinuhan sa maling lugar. Sa tingin mo ba kaya mo akong lokohin sa mga ganyang katampalasan? Speaking of this, biglang pinakita ni Jasper ang ekspresyon ng mukha niya habang medyo malamig ang tono niya. Aniya, I'll give you one last chance now. Don't tell me na ikaw lang ang nagplano ng assassination of Dean. Be honest, sino ang nasa likod mo? Sabihin mo sa akin ang totoo. Baka sakaling mapag-isipan kong palayain ang pamilya mo. Anong sabi mo? Naduraj ang puso ni Rio. Lalo siyang nakaramdam ng guilt ngayon. Hindi niya akalain na magiging ganito katalas si Jasper. Akala niya ay naitago niyang mabuti ang bagay na ito, ngunit sa wakas ay nahuli siya at inilantad pa niya ang taong nagtatago sa likod ng mga eksena. Gayunpaman, ang taong iyon ay may dumi kay Rio, kaya hindi niya maihayag kung sino ang taong iyon kahit na ano. Sa puntong ito, sinadya ni Rio na tanggihan ang lahat. Nilakasan niya ang sarili at sinabing, hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Sigurado ka bang hindi mo alam? Lumitaw ang lamig sa mga mata ni Jasper. Ngayong nahulog ka na sa aking mga kamay, dapat ay malinaw na malinaw sa iyo na hindi kita papakawalan, ngunit dapat mong isipin ang iyong pamilya. Gusto mo bang madamay din sila? Bagamat walang awa si Rio at gagawin ang lahat upang makamit ang kanyang mga layunin, hindi siya isang taong tatalikuran ang kanyang pamilya. Bagamat naipadala na niya ang kanyang mga anak sa ibang bansa, sa lakas ngayon ni Jasper, napakadali para sa kanya na hulihin ang kanyang mga anak o gawin ang mga ito sa ibang bansa. Siyempre, si Jasper ay hindi ganoong uri ng tao, ngunit si Rio ay pinakamahusay sa paggawa ng mga subjective na hula tungkol sa mga intensyon ng iba. Matapos ang matinding pagpupumiglas sa kanyang puso, sa wakas ay sumuko na siya at umamin, ang kanyang katawan ay namumutla na parang nabutas na bola. Sasabihin ko sa iyo, ano ang gusto mong malaman? Sasabihin ko sa iyo ang lahat. Pinag-cross ni Jasper ang kanyang mga paa sa kasiyahan. Pagkatapos, dahan-dahan niyang sinabi, sino ang tao sa likod nito? Novel drama. Kennedy Langdon, sagot ni Rio. Siya po. Matagal na natahimik si Jasper matapos niyang marinig ang sagot na ito. Hindi nagtagal, nagsabuatan sina Davian at Caden para kidnapin si Wendy. Pagkatapos noon, nagplano si Fabian na kumuha ng killer para patayin si Jasper. Ngayon, si Kennedy, na nasa parehong pangkat nila, ay kumilos laban kay Dean. Posible bang ang mga taong iyon ay nangahas lamang na gumamit ng gayong hindi mapagkakatiwalaang paraan upang malutas ang kanilang mga problema? Maya-maya, pinaikit ni Jasper ang mga mata at muling itinoon si Rio. Ano ang layunin ng Kennedy na gawin ito? Ngumisi si Rio. Ano pa ba ito? Ngayong mayroon kang ilang malalaking kamera ng komersyo sa iyong mga kamay habang kahit na ang mga puwersa sa bilog ng Harbor City ay nasa iyong kontrol, pinilit mo ang Half the Harbor Langdon at Kennedy na tumakas sa ibang bansa, kaya sa palagay mo ba ay mananatili silang tulog?
Ang pagtatangkang pagpatay kay Dean ay para lamang turuan ka ng leksyon. Kaya paano kung ikaw din ang nanalo sa akin doon? Nang marinig ito, tumahimik si Jasper, at pagkaraan ng mahabang panahon ay inutusan niya si Julian, dalhin mo siya sa munting prinsipe. Oo, Mr. Lane. Tumanggaw si Julian at inilabas si Rio. Mag-isa na naman si Jasper sa bahay. Nawala siya sa pag-iisip habang nakasandal sa sofa. Sa sandaling ito, sobrang down ang kanyang pakiramdam. Marahil ay tulad nga ng sinabi ni Rio, he had robbed the interests of too many people, at hindi siya patatawarin ng mga taong iyon. Sa paggawa nito, baka masaktan pa nila ang mga tao sa paligid niya. Mahuhulaan niya ang ganoong sitwasyon noong pinili niyang tahakin ang landas na ito. Gayunpaman, ito ang kanyang pinili, kaya maaari lamang siyang magpatuloy ng walang pag-aalinlangan. Kahit na ano pang pakulo ang itinatago ng mga taong iyon sa dilim, sa huli, isa-isa niyang kakalagkarin sila palabas ng kadiliman para sa pagsubok. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2105. Si Jasper ay gumugol ng ilang araw sa Swallow Capital upang harapin ang ilang mga walang kwentang bagay. Sa panahong iyon ay naalala niyang bumiyahe sa bahay ni Mr. McNeil. Si Mr. McNeil ay nagkataong nasa bahay dahil nakalib siya ngayon, at medyo nagulat siya nang makita si Jasper. Jasper, hindi ka ba pumunta sa Harbor City? Bakit ka nakabalik ng ganitong oras? Nakangiting paliwanag ni Jasper, naayos ko na ang usapin sa Harbor City. Dahil ang malalaking pamilyang iyon ay tumakas sa ibang bansa, ang Harbor City ay dapat na maging mapayapa sa mahabang panahon sa hinaharap. Pagkatapos marinig iyon, tumanggaw si Mr. McNeil sa kanyang ulo bilang maluwag. Mabuti iyan, mabuti iyan. Halika at maupo ka. Sabi ni Mr. McNeil at inutusan ang isang tao na kumuha ng tsaa sa kanila. Subukan mo, ito ang Earl Grey na nakuha ko mula sa Suzzville at Harvey City hindi pa katagal. Bagamat hindi ito maihahambing sa premium na green tea o rosemary tea, mayroon itong kakaibang lasa. Si Mr. McNeil ay mahilig sa tsaa. Tuwing may mga bisita sa kanyang tahanan, palagi niyang inilalabas ang kanyang koleksyon ng mga premium na tsaa, nagtitimpla ng kaldero, at tinitikman ito kasama ng kanyang bisita. Humigop ng tsaa si Jasper at nakita niyang nakakamangha ang lasa. Nang pumasok ang halimuyak sa kanyang lalamunan ay agad siyang nabuhayan ng loob. Jasper, dapat may dahilan ka para pumunta sa akin ngayon, di ba? Tumingin si Mr. McNeil kay Jasper na may matalinong liwanag sa kanyang mga mata at nakangiting nagtanong. Tumanggaw si Jasper, Mr. McNeil, tama ka, mayroon nga akong dapat pag-usapan sa iyo ngayon. Oh, ano yon? Sabihin mo. Agad naging interesado si Mr. McNeil nang marinig ang tono ni Jasper. Sumandal siya sa sofa at tahimik na hinintay ang susunod na sasabihin ni Jasper. Mabagal na sinabi ni Jasper, bago ito, ang industriya ng real estate sa Harbor City ay pinangungunahan ng Half the Harbor Langdon mula noong 1970s. Ilang taon na ang nakalipas, pinalawak niya ang kanyang abot hanggang sa Tri-Delta sa mainland, ngunit ngayon sa pagkatalo ng Half the Harbor Langdon, kailangan ng isang tao na kunin ang malaking real estate market na naiwan niya. Sa tingin ko, matagal mo na itong napapansin. Tumanggaw si Mr. McNeil. Talagang sinusunod niya ng mabuti ang bagay na ito. Pagkatapos ng lahat, kung walang nangyaring mali, ang Summerland real estate market ay magiging isang pangunahing salik sa paglago ng domestic GDP sa hinaharap. Pumunta ako sa matanda 2 araw na ang nakakaraan. Bagamat hindi niya ito ipinahayag ng malinaw, tinatansya ko na sa lalong madaling panahon, ang reforma ng domestic ekonomiya ay hindi maiiwasan. Ang pag-unlad ng industriya ng real estate ay maaaring magdulot ng malaking bilang ng mga trabaho, gayon din ang magudyok sa nakapaligid na ekonomiya. Higit pa rito, ito ay magiging isang haligi ng industriya ng domestic ekonomiya sa hinaharap. Habang sinasabi ito ni Mr. McNeil, hindi niya maiwasang bahagyang sumimangot. Mukhang nasa dilema siya bago tumingin kay Jasper at sinabing, tulad ng alam mo, pagkatapos umalis ng Half the Harbor Langdon at ng kanyang anak, wala pa ring sino man sa Summerland ang maaaring sumulong at manguna sa industriya ng real estate. Habang sinasabi niya iyon ay parang may naalala siya. Kaya naman, tumingin siya kay Jasper na may nag-iinit na mga mata,
Jasper, sa tingin ko ay magagawa mo talaga, bakit hindi mo? Ang ibig sabihin ni Mr. McNeil ay umaasa siyang si Jasper ang pumalit sa gulo na iniwan ng Half the Harbor Langdon ngunit direktang tinanggihan siya ni Jasper. Ngumiti siya at umiling. Sabi niya, Mr. McNeil, mali ang pagkakaintindi mo. Hindi ako pumunta sa iyo ngayon dahil gusto kong irekomenda ang sarili ko. Nang marinig ito ni Mr. McNeil, nakaramdam siya ng labis na pagtatalo sa kanyang puso. Oh, bakit ka nandito? Baka may ibang naiisip kang kandidato. Tumanggo si Jasper. Oo, sa tingin ko si Jude Wharton at ang kanyang Millennia Group ang magiging pinakamahusay na kandidato. Millennia Group, pero sigurado ka bang kayang kunin ni Jude at Millennia Group ang slack? Novel drama. Si Mr. McNeil ay malinaw na hindi makapaniwala nang marinig niya ito. Pagkatapos ng lahat, ang Summerland ay may maraming mayayamang negosyante habang si Jude ay isang translucent na karakter sa pinakamahusay. Hindi siya makapaniwala na nirerekomenda ni Jasper si Jude sa kanya. Sa oras na ito, ngumiti si Jasper at buong kumpiyansa na sinabi, Mr. McNeil, makatitiyak ka. Nakausap ko na si Jude bago ito. Naniniwala ako na siya ay isang taong kayang samantalahin ang pagkakataon. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mo siyang bigyan ng kaunting oras at tingnan kung magagawa niya ang isang pagbabago. Pagkatapos, malalaman mo kung siya ay angkop. Pagkasabi nito, huminto si Jasper at idinagdag, bukod dito, kung hindi ito kakayanin ni Jude, hindi rin uupo ang JW Group, kaya ano ang kailangan mong ipag-alala, Mr. McNeil? Mukhang may katotohanan ito, naisip ni Mr. McNeil sa sarili. Pagkatapos, tumanggo siya at sa wakas ay nagpa siya. Iuulat ko ito sa mga nakatataas, nakangiting sabi ni Mr. McNeil. Sa puntong ito, natamo na ang layunin ng paglalakbay ni Jasper ngayon, kaya tumayo siya at nagpaalam. Sige, Mr. McNeil, dapat kang bumalik sa iyong negosyo, lalabas na ako ngayon. Okay. Bantayan mo ang iyong hakbang, maganda ang mood ngayon ni Mr. McNeil. Nalutas na ng pagdating ni Jasper ang mga problemang inaalala niya sa loob ng maraming araw. Tapos, nakangiting sabi niya, I will walk you out. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2106. Pagkaalis ni Jasper sa kinaroroonan ni Mr. McNeil, dumiretso siya sa bahay ni Dean. Ang mga pinsala ni Dean ay hindi partikular na malubha. Pagkatapos ng ilang araw sa ospital, pinalabas siya at umuwi kaninang madaling araw. Gayunpaman, sa pagtatapos ng araw, siya ay nasugatan pa rin, kaya kailangan niyang magpahinga sa bahay ng ilang araw. Natuwa si Dean nang makitang banibisita siya ni Jasper. Jasper, nandito ka pala. Sinulyapan siya ni Jasper, napansin na nakabalot pa rin siya ng gauze, at nagmamalasakit na nagtanong, bakit hindi ka na manatili sa ospital ng ilang araw pa? Nakangiting paliwanag ni Dean, hindi naman ganoon kaseryoso. Naisip ko na marami pa ring mga bagay sa haddock na naghihintay para sa akin na bumalik at harapin, at hindi komportable na magtrabaho sa ospital, kaya hiniling ko sa kanila na i-discharge ako. Alam ni Jasper na talagang sobrang stressed si Dean. Sa bagay, noong presidente pa si Gale, sobrang nakakasilaw ang mga nagawa niya. Ang taas na naabot niya ay hindi naaabot ng mga ordinaryong tao. Ngayong inalis na ni Dean ang kargada sa kanya, kailangan niyang gumawa ng isang bagay para tikom ang mga bibig ng matatandang iyon. Kaya naman medyo nababalisa ang puso ni Dean. Sa totoo lang, hindi mo kailangang magmadali. Kung tutuusin, kinuha mo lang ang Haddock Chamber of Commerce. Lahat ay maaaring dumating ng dahan-dahan. Habang nagsasalita si Jasper, umupo siya sa sofa. Ngumiti si Dean at umiling. Pagkatapos nito, sinabi niya sa mapait na tono, Jasper, wala kang ideya. Bagamat sa iyong suporta, mukhang mapayapa si Haddock sa ibabaw, alam ko rin na mayroong isang. Maraming tao ang tulad ni Rio na nagtatago sa dilim. Kung hindi ako lumaki sa lalong madaling panahon, sa pagkakataong ito ay Rio na, at sa susunod, iba na. Matapos marinig ang sinabi ni Dean, tumahimik si Jasper. Aminin, totoo ang sinabi ni Dean. Pagkaraan ng ilang sandali na tumahimik, muling nagsalita si Jasper, sa totoo lang, napakasimple para sa iyo na gumawa ng ilang mga tagumpay sa loob ng Haddock Chamber of Commerce.
Sa ngayon, may pinakamalaking pagkakataon na naghihintay sa iyo sa simula ng siglong ito. Matapos marinig ito, nagulat si Dean at nagtanong, anong klaseng pagkakataon? Si Jude Wharton mula sa Millennia Group ay nagsimulang sakupin ang Tri-Delta real estate market at handa na para sa malaking pag-unlad. Masasabi ko sa iyo nang may katiyakan na sa lalong madaling panahon, ang Summerland ay sasailalim sa mga pagbabago sa lupa dahil sa reforma at pag-unlad ng real estate na ito. Gayunpaman, hindi niya magagawang lunukan ang buong real estate market sa Summerland ng mag-isa. Habang sinasabi ito ni Jasper, tinitigan niya ang mga mata ni Dean at sinabi sa isang seryosong tono, kung ang Haddock Chamber of Commerce ay maaaring pumasok sa real estate market sa ilalim ng iyong pamumuno at lumikha ng magagandang resulta, sa palagay ko ang mga matatandang iyon, kahit na mayroon silang anumang mga opinyon tungkol sa iyo sa kanilang mga puso, ay hindi maglalakas loob na ituro ka muli. Talaga, naningkit ang mga mata ni Dean nang marinig iyon. Bakit hindi niya naisip na pasukin ang industriya ng real estate noon? Biglang gumaan ang pakiramdam ni Dean matapos niyang marinig ang sinabi ni Jasper. Oo naman. O sa tingin mo nandito ako para asarin ka ngayon? Medyo nahiya si Dean, pero sobrang excited ang puso niya. Jasper, salamat sa paalala mo. Dahil sinabi mo iyon, alam ko na ang susunod na gagawin. Hindi ba bubuo si Jude ng Tri-Delta real estate market? Pagkatapos ay pupunta ako sa Cavern City, Cantor City, at Waterhoof Town. Nang makitang bumabalik ang sigla ni Dean, napakagaan din ng loob ni Jasper. Kung ito ay ibang tao, hindi niya magagawang gumastos ng labis na lakas sa paghikayat sa kanila. Gayunpaman, si Dean ang napiling tagapagmana ni Gale, at nangako siya kay Gale sa bagay na ito, kaya kailangan niyang tuparin ang kanyang mga pangako. Okay, you can rest at home in peace. Kung wala nang iba, mauna na ako. Tumayo si Jasper at nagpaalam. Jasper, aalis ka agad. Tiningnan siya ni Dean na may pag-aatubili. Tumanggo si Jasper at mahinang sinabi, kailangan kong bumalik sa Norritos City. Hindi ba't ang Haddock Chamber of Commerce ay mayroon ding negosyo sa Norritos City? Kapag pumunta ka sa Norritos City sa susunod, personal kitang tatanggapin, novel drama. Ngumiti si Dean at tumanggo. Sige. Hihintayin ko ang araw na tutuperin mo ang iyong pangako. Pagkaalis ni Jasper ay dumiretso na siya sa airport. Ang eroplano ay lumapag sa Norritos City Blossom Airport makalipas ang 3 oras. Direkta siyang sumakay ng kotse at pumunta sa headquarters ng JW Group. Bumalik si Baz sa Norritos City ng maaga ilang araw na ang nakalipas. Matapos malaman na nakabalik na rin si Jasper, lumabas siya para batiin siya ng personal. Mr. Lane, bumalik ka na rin. Nasaan si MS Schuler? Hindi ba siya sumama sa'yo? Ipinaliwanag ni Jasper sa mahinang tono, hindi pa tapos ang proyekto sa Harbor City, kaya maaaring magtagal pa doon si Wendy. Oh, I see, tumanggo si Baz at hindi na nagtanong pa. Pumasok si Jasper sa opisina, umupo, at muling nagtanong, may problema ba sa punong tanggapan ng Norritos City kamakailan? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2107. Umiling si Baz at buong pagmamalaki, to be honest, in the few days I came back, I checked all of the company's books in detail at walang problema. And this month profit growth is twice than the previous month. Kung magpapatuloy ito, JW Group will be ranked among the world's first-tier financial groups. Mukhang malapit na ito. Hindi maitago ni Baz ang mayabang na ekspresyon sa kanyang mukha nang sabihin niya ang mga katagang ito. Para bang nakita na niya ang magiging hitsura ni Jasper sa ibabaw ng mundo balang araw sa hinaharap. Gayunpaman, si Jasper ay isang taong nagkaroon ng pagkakataong mabuhay muli. Malinaw niyang nakilala ang katotohanan at hindi malito sa paglitaw ng pansamantalang kasaganaan. Sinabi ni Jasper sa malalim na boses, na pinutos si Baz, alam mo ba kung gaano karaming mga konsorsiya ang umiral sa loob ng mahigit 200 taon sa mundo ngayon? Ang mga Rothschild at Morgans ay ang mga super konsorsiya na pamilyar sa mga tao ngunit mayroong hindi mabilang na hindi nakikitang mga mayayaman sa likod ng mga eksena. Sila ay tulad ng isang pares ng hindi nakikitang mga kamay na kumokontrol sa mundo sa likod ng ating JW Group. Ngunit gaano katagal pa tayo natatag? Sila.
Nakinig si Baz sa tame time na pagtuturo ni Jasper, tumango, at napagtanto ang sarili niyang kalokohan. Oo, tama ka, Mr. Lane. Hindi pa nagtagumpay ang revolusyon, kaya kailangan pa nating magsumikap. Oo, magandang sinabi. Tumango si Jasper. Tapos, may naalala pa si Baz. Nga pala, may isa pa akong kailangan i-report sa'yo. Ano yun? Pakinggan natin, sabi ni Jasper. Idinagdag ni Baz, mula nang manalo sa huling digmaang pinansyal, naging mahusay ang sitwasyon sa ekonomiya ng bansa. Ilang executive ng kumpanya ang nagpulong kaninang umaga. Handa kaming palawakin ang komersyal na merkado ng JW Group sa karagdagang. Pumasok kami sa pagmamanupaktura, pagtutustos ng pagkain, ilang industriya ng real estate, at mga pag-aari sa pananalapi. Ngunit palagi kong nararamdaman na ang pagkakaroon lamang ng mga ito ay hindi sapat. Natuwa si Jasper na nagkaroon ng ganoong pangitain si Baz. Tumango siya at sinabing, tama ka. Bagamat nakamit din ng JW Group ang magagandang resulta bago ito, dapat mong malaman na ang pag-iral ng JW Group ay hindi lamang para maging isang first-tier domestic company at hindi lang tayo para kumita. Sa hinaharap, magsisilbi rin ako bilang kinatawan ng Summerland Enterprises, pumunta sa ibang bansa, makakuha ng mas malaking market para makipagkompetensya sa mga prominenteng pamilya ng mga Roths, at mga kababayan natin, malayong lalakbayin. Oo, Mr. Lane, tama ka, tumango si Baz. Pagkatapos sabihin ni Jasper, naisip niya itong muli at nagpatuloy, may kutob ako na sa susunod na 10 o 20 taon, ang sistema ng ekonomiya ng Summerland ay lubhang magbabago. At ang antas ng pamumuhay ng mga karaniwang tao ay lubos ding mapapabuti, at kapag ang antas ng pagkonsumo ng mga karaniwang tao ay bumuti, ito ay tiyak na haantong sa iba pang mga umuusbong na industriya. Kasama na rin dito ang mga maunlad na bansa at turismo, hindi makapagdala ng sapat na pagkain sa mesa, lalo na ang ubusin ang iba pang mga bagay ngunit mula ngayon, iyon ay magbabago. Naunawaan ni Baz ang sinasabi ni Jasper at maingat na nagtanong, Mr. Lane, ibig mo bang sabihin, mapapaunlad natin ang industriya ng turismo sa susunod? Oo, ang industriya ng turismo ay madalas na tumataas kasama ang industriya ng real estate. Maaari mong kausapin si Jude mamaya. Maaari tayong makipagtulungan sa kanya sa bagay na ito, novel drama. Binaba ni Baz ang lahat ng sinabi ni Jasper. Okay, Mr. Lane, naiintindihan ko. Matapos tumambay sandali sa headquarters ng JW Group, tumayo si Jasper at umalis. Paglabas na pagkalabas niya ng pinto ay may bigla siyang naalala. Bumalik na ang kanyang biyenan na si Dawson. Norito City kasama si Auntie may ilang araw na ang nakalipas. Ngayong nakabalik na siya, dapat pumunta si Jasper at makita sila. Kaya, bumili si Jasper ng isang bangkos ng mga regalo at pumunta sa bahay ni Dawson. Sa sandaling ipinarada niya ang kotse sa pintuan, nasagasaan niya sina Dawson at may nabumalik na may dalang maraming mga bagay sa kanilang mga kamay. Sabay-sabay silang nagkukwentuhan at nagtawanan. Daw, you're so funny. I've never met someone as funny like you. May coquettishly leaned against Dawson, pero nang makita niya si Jasper, mabilis niyang pinigilan ang sarili. Jasper, bumalik ka na. Nasaan si Wendy? Bakit hindi siya sumama sa'yo? Nagtatakang tanong ni Dawson. Sinulyapan ni Jasper si May, binawi ang kanyang tingin, at walang pakialam na sumagot, may proyekto sa Harbor City at pumunta si Wendy para magbantay, kaya bumalik akong mag-isa. Oh, I see. Since you're back, stay at our house for this period. Come in now, sabi ni Dawson at binuksan ang pinto, at pagkapasok ni Jasper, nilinggan niya ang paligid. Nakita niyang ganap na nagbago ang lahat sa bahay. Malinaw, na-renovate ito ni Dawson pagkatapos niyang ibalik si May sa pagkakataong ito. May nakasabit pang wedding photo ng dalawa sa dingding. Napakunot ng noo si Jasper ng eksenang ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2108. Kinagabihan, nakatanggap ng tawag si Wendy mula kay Jasper pagkabalik ni Wendy sa tinutuluyan niyang hotel. Hoy, tapos ka na ba? Tumango si Wendy at sinabi sa pagod na boses, tapos na ako pansamantala, ngunit kailangan kong pumunta sa ibang venue bukas. Pagod na pagod ako kaya masakit ang likod ko.
Ngumiti si Jasper at iminungkahi sa kanya, kung pagod ka na, bakit hindi ka bumalik para maging full-time wife? Ako na ang bahala sa'yo. Hindi naman sa hindi nakita kayang alagaan. Hindi. Mayabang na sagot ni Wendy, kung may araw na hindi ako nagtatrabaho at kailangan kong umasa sa iyo para suportahan ako, natatakot akong makita kung paano ako pagtatawanan ni Ana. Nang sabihin ni Wendy ang mga katagang ito, nakikita na niya ang eksena sa kanyang isipan. Kung nangyari iyon, ang babaeng iyon na si Ana ay magiging sobrang saplada sa tuwing kaharap niya ito. Nakinig si Jasper sa kanya at sinabing, pero hindi ka ba pagod? Nasasaktan akong makita kang nagsusumikap. Sa kabilang dulo ng telepono, si Wendy ay natahimik ng ilang segundo, at pagkatapos ay sinabi niya, bagaman ako ay medyo pagod ngayon, ang lahat ay para sa ating kaligayahan sa hinaharap, hindi ba? Speaking of this, medyo nakaramdam ng hiya si Wendy. Wala akong maitutulong sa iyo sa anumang bagay, ngunit maaari kong ibahagi ang ilan sa mga pressure para sa iyo sa trabaho. Sobrang naantig si Jasper nang marinig niya iyon kay Wendy. Salamat, Wendy. Iniisip ni Wendy kung lagi ba siyang mainitan ang ulo dahil lagi niyang kasama si Ana nitong mga nakaraang araw. Walang masama sa sinabi ni Jasper, pero bigla niyang naisip ang babaeng iyon. Malaki rin ang naitulong ni Ana sa'yo. Nasabi mo rin ba sa kanya? Ha? Medyo natarante si Jasper. Ang isang babae ay talagang isang mahiwagang at komplikadong nilalang. Nagseselos ba siya doon? Honey, ito na ang oras para sa ating dalawa. Pwede bang huwag mo nang banggitin ang iba? Mahinang ngumuso si Wendy, sinadya mong umiwas sa tanong ko. Kalimutan mo na, hindi ko nababanggitin sa iyo si Ana. Iba na ang pag-uusapan natin. Bumalik ka na sa Norritos City, di ba? Nandyan din ba ang tatay ko at si Tita May? Umuwi ka ba para bisitahin sila? Bagaman noon pa man ay may sama ng loob si Wendy sa paghahanap ni Dawson ng mapapangasawa, bilang anak niya, umaasa pa rin siya na magiging masaya si Dawson. Kung walang problema sa taong may ito, pareho silang pagpapalain ni Wendy. Wendy, yan ang dahilan kung bakit kita tinatawag ngayon, medyo mabigat ang tono ni Jasper. May naramdaman ding mali si Wendy. Kung tutuusin, isa siyang babaeng nag-opera sa mundo ng negosyo. Ang kanyang matalas na pandama ay higit pa sa ordinaryong tao, kaya agad siyang nagtanong. Anong problema? May problema ba ang tatay ko at si Auntie May? Inayos ni Jasper ang kanyang mga iniisip at sinabing, binisita ko si tatay sa bahay ngayon, at sinabi niyang ikakasal na siya kay Auntie May sa susunod na buwan. Ano? Sa kabilang dulo ng telepono ay agad na nagtaas ng boses si Wendy. Halatang gulat na gulat din siya, tapos sabi niya, gaano na ba katagal magkakilala ang tatay ko at si Auntie May? Hindi pa sila magkakilala ng husto, kaya nararapat bang magpakasal ng ganoon kadali? Novel drama. Medyo natigilan si Wendy. Laging sinasabi ng lahat na ang mga kabataan ngayon ay napakakaswal na saloobin sa kasal, ngunit sa kanyang opinyon, ang kasalukuyang saloobin ng kanyang ama sa kasal na ito ay mas nagmamadali. At least hindi pa sila opisyal na kasal ni Jasper. Gayunpaman, ibinalik ng kanyang ama ang isang babae upang pakasalan sa loob ng isang buwan na makilala siya pagkatapos maglakbay. Hindi ba ito katarantaduhan? Mabilis na inaliw ni Jasper si Wendy nang marinig niya si Wendy na lumilipad sa sobrang galit sa kabilang dulo ng telepono. Huminahon ka. Lumala na ito hanggang sa puntong ito, at malayo ka sa Harbor City. Walang silbi ang pagiging emosyonal mo. Hindi ba ako pwedeng maging emosyonal? Napabuntong hininga si Wendy, lalong naguguluhan ang tatay ko ngayon. Hindi mo ba siya pinagsabihan dahil sa pananabik na gustong magpakasal? Medyo naagrabyado naman si Jasper at nagpout na paliwanag niya, syempre ginawa ko, but at the end of the day, biyenan ko siya, hindi tatay. Hindi maganda para sa akin na mag-comment masyado tungkol dito. And it's useless kahit kumbansihin ko siya. He still insists to get married next month, so I called you about this matter what we should do. Matapos pakinggan ang mga sinabi ni Jasper, huminga ng malalim si Wendy at inabot ang kamay para kuskusin ang kanyang mga templo. Hayaan mo akong mag-isip. Pagkaraan ng ilang sandali, bigla niyang sinabi, paano ito? Gabi na ngayon, kaya lilipad ako pabalik sa Norritos City bukas ng umaga para lutisin ang bagay na ito. Ano sa palagay mo? Saglit na nag-isip si Jasper at sinabing,
Let me ask you this, Wendy, why on earth are you rejecting the relationship between Dad and Auntie Mai? Nang marinig ito, bahagyang kumunat ang noo ni Wendy, nag-isip sandali, at sumagot, hindi ko maipaliwanag. It stands to reason that we should all be happy if my dad can find a wife. I just always feel that something is wrong with Auntie Mai, but I can't put a finger on it. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2100. Lumiwanag ang mga mata ni Jasper, at sinabing, oo, pareho talaga ako ng nararamdaman mo. Kaya iniisip ko, baka hindi ang tatay natin ang sabik na magpakasal, kundi si Auntie Mai. Kung may iba talaga siyang intensyon, wala nang silbi ang pagbabalik mo ngayon. Bakit hindi natin gawin ito? I'll ask someone to investigate Auntie Mai, and you can check out. Napaisip si Wendy saglit, marami pa siyang dapat asikasuhin sa Harbor City. Ngayon lang, nakipag-appointment siya kay Ana na magkikita sila bukas ng ilang mahahalagang kliyente sa ibang bansa. Dagdag pa rito, marami pa siyang kontratang dapat harapin, at talagang hindi siya makalayo, kaya tumanggo na lamang siya at sinabing, well, I'll let you handle the matter with my dad. Ngumiti si Jasper, sino ka ba sa akin? Bakit napakagalang mo sa akin? Dapat mo na lang pangasiwaan ang mga gawain sa Harbor City nang may kapayapaan ng isip at ipaubaya sa akin ang mga gawain ng pamilya. Pagkaraan ng ilang sandali na mag-chat sa telepono, at ubiling ibinaba ng dalawa ang tawag. Kinabukasan, pumunta si Jasper sa punong tanggapan ng JW Group para sa isang maikling pagbisita gaya ng dati. Ngayong inayos na ni Baz at ng iba pa ang mga gawain ng kumpanya sa isang maayos na paraan, ang kanyang presensya ay walang gaanong pagbabago, at kailangan lang siyang magpakita kapag nakatagpo sila ng ilang mas kritikal na isyu. Nagulat siya nang dumating si Dawson sa kanyang opisina. Lumapit siya nang may pag-aalinlangan at nagtanong, Tay, bakit ka nandito? May problema ba? At nasaan si Auntie Mai? Hindi mo ba siya kasama? Jasper, dumating ka sa tamang oras. May kailangan akong kausapin, tuwang-tuwang sabi ni Dawson, hinawakan ang kamay ni Jasper. Naningkit ang mga mata ni Jasper. Dad, upo muna tayo bago tayo mag-usap. Tumanggo si Dawson. Sige, ayos lang sa akin. Hinayla ni Jasper si Dawson para maupo at may pinakuha sa kanila ng tsaa. Pagkatapos, tumingin siya kay Dawson at nagtanong, Tay, bakit ka pumunta sa kumpanya? Tumanggo si Dawson at direktang sinabi kay Jasper ng hindi magalang, Jasper, bagamat hindi pa kayo opisyal na kasal ng aking anak, kinilala kita bilang manugang ko, kaya ako ay prangka sa iyo. May isang bagay na nais kong hilingin sa iyo na tumulong. Matapos marinig ito, tumaas ang kilay ni Jasper at nagtanong, Tay, ano po? Maari niyo pong sabihin sa akin. Saglit na nag-alinlangan si Dawson bago sinabing, ganito kasi, hindi matiis ni May na walang ginagawa sa bahay at gusto niyang maghanap ng trabaho. Naisip ko na kung hahayaan ko siyang magtrabaho para sa iba, masama ang pakiramdam ko kapag nabuli siya. Nagkataon na ang headquarters ng JW Group ay nasa Norritos City, kaya sa tingin mo ay maaari mong ayusin na magtrabaho siya sa JW Group. Pagkatapos sabihin iyon ni Dawson, nagpatuloy siya, sa takot na hindi sumang-ayon si Jasper, huwag kang mag-alala, maaari nating pag-usapan ang tungkol sa sweldo, at hindi mo siya kailangang ilagay sa anumang mahalagang posisyon. Ang pangunahing bagay ay hayaan siyang magkaroon ng trabaho upang magpalipas ng oras. Sa palagay mo, bago pa matapos magsalita si Dawson ay pinutol siya ni Jasper, Tay, wala ka nang dapat sabihin, alam ko ang ibig mong sabihin. Walang problema. Pwede mong tanungin kung kailan gustong pumasok ni Auntie Mai sa trabaho, sasabihin ko kay Baz na ayusin ito. Sandaling natigilan si Dawson. Hindi niya inaasahan na papayag si Jasper sa bagay na ito ng ganoon kabilis. Kaagad pagkatapos nito, medyo hindi siya sigurado at nakumpirma muli. Kaya pumayag ka na hayaan si Mai na magtrabaho sa JW Group. Ngumiti si Jasper. Tay, alam namin ni Wendy na palagi kang nalulungkot. Ngayong may kasama ka na tulad ni Auntie Mai, mas magaan ang pakiramdam namin. Kaya, kahit na hindi kapos sa tao ang JW Group, who cares if we spend some money to support Auntie Mai? Matapos marinig iyon, medyo nahiya si Dawson. Pagkatapos,
Naantig niyang sinabi, Jasper, tama ako sa iyo. Mabait kang bata. Sabi niya at tumayo, okay, since pumayag ka na, then I will go back and I will tell May to prepare to work in the company in these 2 days. Tumanggaw si Jasper at tinanong ang kanyang katulong sa labas na ihatid si Dawson. Maya-maya, pumasok si Baz. Mr. Lane, anong sinabi mo kay Mr. Schuler kanina? Mukhang good mood siya nung umalis siya. Sumulyap si Jasper sa kanya at sinabing, sakto ka dumating. May sasabihin ako sa iyo, malapit nang magtrabaho sa kumpanya ang girlfriend ng biyenan ko. Pwede mo nang ayusin pagdating ng panahon. Mababayaran mo lang ang sweldo at benepisyo niya gamit ang pera sa personal account ko. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2110. Bahagyang nagulat si Baz pagkarinig nito. 50 years old na ang biyenan mo this year, diba? Saka ilang taon na ba ang girlfriend niya? Saglit na nag-isip si Jasper at sumagot, hindi ko rin alam, pero parang nasa 40 na siya. Ano? 40 taong gulang. Ayokong sabihin ito, Mr. Lane, ngunit wala sa ating mga janitor na kahit 40 taong gulang, kaya anong posisyon ang kukunin ng kasintahan ng iyong biyenan? Napaisip si Jasper saglit, then, he shook his head and said, hindi ko rin alam. Ipaubaya ko na lang sayo. Pagdating ng time, you can just decide when she arrives at the company. Nagsalita na si Jasper, kaya natural na pumayag si Baz sa isang maliit na bagay. Okay, Mr. Lane, don't worry. I will handle this matter well. Kung wala nang iba, pasok muna ako sa trabaho. Akmang lalabas na si Baz ay muli siyang pinigilan ni Jasper. Teka, may kailangan akong gawin para sa akin. Tumigil si Baz, lumingon, at nagtanong, Mr. Lane, ano ito? Nagtaas ng kamay si Jasper at hinimas ang baba. Nag-isip siya saglit at sinabing, mag-imbestiga ka ng isang tao para sa akin. WHO, May Shelton, ang kasintahan ng aking biyenan. Matapos marinig ito, sinabi ni Baz na may pagtataka sa mukha, Mr. Lane, anong nangyayari? Hindi ka ba pumayag na payagan siyang magtrabaho sa kumpanya? Are you suspecting that something is wrong with her? Tumanggaw si Jasper, may hinala ako na ang motibo ni May sa paglapit sa aking biyenan ay hindi malinis, at sa pagkakataong ito ay siya ang humimok sa aking biyenan na hayaan siyang magtrabaho sa JW Group. Napakaraming trabaho doon, kaya bakit JW Group? Ito ang mga bagay na hinala sa kanya. Dapat mong tingnan ang mga ito. Agad namang tumanggaw si Baz. Oo, Mr. Lane, huwag kang mag-alala, tiyak na aalamin ko ang bagay na ito, novel drama. Pagkabigay ng utos kay Baz, tumayo si Jasper at umalis. Narinig niya na si Old Jude ay nasa Norritos City din kamakailan, at na siya ay nakikipag-usap sa isang proyekto sa pagkuha ng real estate. Kaya naman, sasalubungin siya ni Jasper. Sa kabilang banda, nang umuwi si Dawson, kinausap niya si May, na nagluluto sa kusina, ang mabuting balita. May good news ako sayo. Hindi na makapaghintay si Dawson na sabihin kay May habang nagpalit siya ng sapatos sa pintuan. Tumigil si May sa ginagawa at naglakad palabas para panasan siya ng pawis sa noo. After that, she said with some distress, ano ba? Pawis na pawis ka na sa edad mo. Umupo ka muna at uminom ng isang basong tubig. Maaari mong sabihin sa akin ng dahan-dahan. Pagkatapos niyang sabihin iyon, nagsalin siya ng isang basong tubig at iniabot kay Dawson. Naiinip na sabi ni Dawson pagkatapos umupo sa sofa ng ilang sandali, pumunta ako sa JW Group ngayon. Then, i-run into Jasper, kaya sinabi ko sa kanya ang tungkol sa iyo. Pumayag na siya na magtrabaho ka sa JW Group. You can prepare in advance now. Talaga, hindi maitago ni May ang tuwa sa mukha niya nang marinig iyon. Pagkatapos, agad niyang inakbayan si Dawson at hinalikan ito ng 2 beses sa mukha nitong may edad na. Salamat, daw. Alam kong ikaw ang may pinakamagandang pagtrato sa akin sa mundong ito. Nasiyahan din si Dawson sa pakiramdam na hinahangaan siya ng isang babae. Then, he said with a smile, you finally get what you wished for, but I have to tell you this in advance. This is my daughter and son-in-law's company at the end of the day,
Kaya kahit wala kang maabot, huwag mo silang guluhin, okay? Matapos marinig iyon ni May ay tumango siya. Sige daw, huwag kang mag-alala, siguradong hindi ko sila guguluhin. Ang dami mong pinagdaanan sa paglabas at pagbabalik mo. Maupo ka muna at manood ng TV, at maghahanda ako ng masarap para sa iyo. Pagkasabi niya nun ay bumangon siya at pumunta sa kusina bago niya pinag-abala ang sarili. Nakaupo si Dawson sa sofa habang pinagmamasdan ang abalang figure ni May sa kusina. Pakiramdam niya ay hindi kapani-pani walang kasiyahan ang kanyang buhay sa sandaling ito. Ganito dapat ang hitsura ng domestic life.